Ang kwento ay nagsisimula kay Finn, ang huling natitirang tagapagpaamo ng espiritu ng balina sa kanyang pamilya, na naghahanda para sa isang paparating na paligsahan ng espiritu na magpapasya sa kapalaran ng kanyang angkan. Sabik si Finn na manalo sa paligsahan upang maitaguyod niya ang kanyang ngayon ay washdown na angkan sa katayuan ng A-class at parangalan ang kanyang linya ng pamilya. Sa araw na iyon, dumating si Finn sa paligsahan at nagpakita ng isang palabas habang tinawag niya ang kanyang alagang espiritu, isang higanteng hito, upang lumaban. Bilang kapalit, ginamit ng kanyang kalaban ang isang Timor Aid firebending skill upang ipatawag ang isang napakalaking alagang espiritu ng unggoy. Sa simula ng kanilang laban, ang parehong magkaribal na alagang espiritu ay nagbanggaan sa napakalaking unggoy na nangunguna sa ofensiba. Nagawa ng hito na harapin ang lahat ng mabibigat na tama. Kaya, ang unggoy, salamat sa kanyang amo, ay nag-iisang nagliliyab na anyo upang talunin ang isda. Nang makita ito, binago ni Finn ang kanyang isda sa isang immortal na asul na balina upang kontrahin ito. At nagawa niyang talunin ang kanyang kalaban. Bigla na lang, ang balyena ni Finn ay naging isang zombie na bersyon ng kanyang sarili at dumiretso kay Finn. Dahil sa takot, sinubukan ni Finn na kanselahin ang pagtawag, ngunit walang gumana, at siya ay naging fish dinner. Sa paanuman, nagising si Finn at nagulat na buhay pa siya. Ang unang ginawa niya ay tiningnan ang kanyang spirit pet, ngunit nalungkot siya nang mapagtanto niyang tuluyan na itong nawala. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang lawa upang mag-rehydrate, ngunit nabigla nang makita ang kanyang refleksyon dahil nasa ibang katawan na siya, bago pa niya maproseso kung paano siya nakakuha ng bagong face job. Bigla siyang inambush ng mga armadong lalaki na may galit sa orihinal na may-ari ng katawan at naisip niya kung mas lalala pa ba ang araw. Di nagtagal, itinapon siya sa isang selda at nagsimula siyang mabalisa dahil alam niyang isang taon na siyang sawi. Nalulungkot din siya na nasayang ang lahat ng ginawa niya para sa kanyang clan para maging isang A-class sect at ngayon ay kailangan niyang magsimulang muli. Sa pag-alala noong isang taon na ang nakalipas, iniisip niya kung bakit lumaban sa kanya ang kanyang spirit pet at nagsimulang isipin kung sino ang nagplano laban sa kanya. Walang kaalam-alam, ipinatawag ni Finn ang mga espiritual na alagang hayop ng kanyang kasalukuyang katawan. Kaya, nagpakita ang isang espiritu ng baging at isang teddy dog na nagngangalang Juan, na ikinadismaya niya. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung ano ang kanilang mga kasanayan upang makita kung ano ang kanyang gagamitin, para lamang mapagtanto na si Juan ay dalubhasa sa paggawa ng mga tagas, habang si Vine ay maaaring magpahaba ng mga sanga. Nang makita ito, nasiyahan at natuwa si Finn na ang espiritu ni Vine ay hindi man lang kasing walang silbi ng kapareha nitong si Juan. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga yabag na papalapit at kinansela ang pagtawag upang maiwasan ang mga gwardya na makita ang kanyang mga espiritual na alagang hayop. Di nagtagal, binuksan ng isang gwardya ang pinto upang ipaalam sa kanya na gusto siyang makita ng kanyang amo. Pagdating sa apartment ng amo, nakita niya ang isang magandang babae na nagngangalang Bai na naghihintay sa kanya. Lumalabas na galit si Bai sa kanya dahil ang orihinal na may-ari ng kanyang kasalukuyang katawan ay naggamot sa kanya at hinawakan siya sa lahat ng maling lugar. At ngayon ay plano niyang alipinin at gamitin siya ayon sa gusto niya. Nang marinig ito, mabilis niyang sinabing hindi siya tugma sa description ng trabaho at saka iminungkahi na maghanap siya ng ibang alipin na makakapagbigay kasiyahan sa kanyang mga pagnanais. Habang sinusubukan niyang umalis, nagalit si Bai at tinawag ang kanyang alagang espiritual na ahas upang tapusin ito. Mabilis na tumugon si Finn, tinawag ang kanyang mga alagang espiritual, na naging dahilan upang matawa si Bai at ang kanyang ahas sa kung gaano katawa-tawa ang kanilang hitsura. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang alagang ahas upang atakihin sila, ngunit ginamit ni Finn si Juan upang gumanti. Nakakagulat, mabilis na nilagpasan ni Juan ang ahas, ginamit ang maliit nitong laki para sa kanyang kalamangan, at nahirapan ang ahas na makahabol. Habang nangyayari ito, nagawa rin ni Vine na atakehin ang ahas at binalot ito ng mga baging nito, na ikinagulat dahil madaling kontrolin ni Finn ang dalawang alagang espiritual upang lumaban ng sabay-sabay. Bago niya namalayan, ang kanyang ahas ay nakatanggap ng gininto ang ulan mula kay Juan at ikinagalit niya ito dahil nilabag ang kanyang ahas. Sa galit, pinalakas ni Bai ang ahas gamit ang isang flame skill, na nasugatan ang parehong alagang espiritual at pinasabog si Finn sa isang ilog.
Nakasalubong niya ang isang mahiwagang hito at nang bumalik si Finn sa ibabaw, nagulat si Bai dahil inakala niyang nasawi na ito. Napansin din niya na bumalik ito dala ang isang hito bilang kanyang espiritual na alagang hayop at kinutya niya ito dahil doon. Tila, ang hito ay dating inaalagaan upang maging mga balina na walang talo, ngunit lahat sila ay nullipold dahil sa huling paligsahan ng espiritu, isa sa kanila ang nawalan ng kontrol at kinain ang kanyang amo. Dagdag pa niya na tanging ang amo ng Ling Xiao Pavilion lamang ang maaaring matagumpay na mapaamo ang isang hito, ngunit nasawi na ito ngayon, ibig sabihin ay walang silbi ang isda sa lahat. Nang marinig ang mga pag-ataking ito, nagalit si Finn, kaya nagsimula sila ng isa pang round ng labanan. Sa pagkakataong ito, hinawakan ni Finn ang ahas sa lugar, hinayaan ang hito na kainin ang buong ahas sa tiyan nito bilang panghimagas. Nang mangyari ito, nawalan ng masabi si Bai, kaya humingi ng paumanhin si Finn at tumakbo palayo. Sa kakahuyan, hinabol siya ng mga tauhan ni Bai, at halos hindi siya nakatakas. Kaya kinabukasan, iniulat ng mga tauhan ni Bai kay Bai na hindi nila mahanap si Finn at inakala nilang nasawi na ito. Ngunit sinigawan sila ni Bai dahil sa pagkadismaya dahil pinahiya siya ni Finn at ngayon ay nakatakas na siya. Hindi nagtagal, dumating ang kanyang kapatid na si Tansho. Kaya ikinwento niya sa kanya ang lahat ng nangyari kay Finn kagabi, nagmamakaawa na ipaghiganti siya. Nang malaman ni Tansho na kayang paamuin ni Finn ang hito na alaga niya bilang isang ordinaryong alagang hayop, naalala niya na iisang tao lang ang may sapat na kapangyarihan para gawin ito. Ngunit dahil nasawi na ang taong iyon, inisip niya na ang lalaking umatake kagabi ay hindi espesyal. Kinabukasan, bumisita si Finn sa isang inn para humingi ng gamot upang mapagaling ang kanyang mga nasugatang espiritual na alagang hayop. Inaangkin na miyembro siya ng Ling Xia Pavilion, napilitan siyang magsagawa ng nakakahiyang sayaw na code para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Bagamat kalaunan ay kinumpirma ito ng tagapangalaga, nagulat si Finn nang matuklasan na ang pavilion ay tinanggal na sa kanilang listahan ng mga miyembro. Di nagtagal, tumungo si Finn sa isang tindahan ng serbisyo para sa espiritual na alagang hayop habang pinag-iisipan ang kanyang natutunan sa inn. Kasunod ng kanyang umano'y pagkasawi, nawalan ng katayuan ang pavilion at unti-unting ibinaba ang ranggo. Ang pagbabawal sa hito, ang kanyang espesyalidad, ay lalong nagpahina sa kanila, na nagpapahintulot sa karibal na sekta na nakawin ang kanilang mga mapagkukunan at itulak sila sa pagbaba hanggang sa tuluyan silang maalis sa listahan ng liga at maging isang organisasyong folk. Pagdating sa tindahan, ipinaliwanag ni Finn ang kondisyon ng kanyang mga nasugatang espiritual na alagang hayop at iniwan sila sa attendant para sa paggamot. Pagkatapos ay tumungo siya sa seksyon ng gamot at humiling ng isang defense skill bubble, at natuklasan na ito na ang huling magagamit. Nang malapit na niya itong kunin, isang mukhang magaspang na lalaki na nagngangalang Shawai ang biglang pumasok sa tindahan at pinigilan siya. Inalok ni Shawai na bayaran ang presyo ng 3 beses dahil ito na ang huling bundle, ngunit tumanggi ang attendant dahil nabayaran na ito ni Finn. Dahil sa inis, sumulong si Shawai kasama ang batang banihag niya at sinimulan silang takutin gamit ang kanyang espiritual na alagang hayop. Hindi nagtagal ay tumigil si Shawai, na ikinagulat ni Finn dahil inakala niyang tapos na siya, ngunit nalaman lamang niya na kilala siya ni Shawai. Hindi nagtagal, bumisita si Finn sa isang bar kasama si Shawai para makipag-usap at nagsinungaling na ginugugol niya ang kanyang oras sa pagtatanim ng mga bulaklak at pag-aalaga ng mga aso. Nang mapansin ni Shawai na hindi siya umiinom, atubiling sumubok si Finn ng alak at nagulat nang matuklasan na ang kanyang bagong katawan ay kayang uminom na parang isda. Pagkatapos ay nagpaalam siya at ipinaalam ito kay Shawai na nawalan ng malay. Bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang batang banihag ni Shawai. Pinakawalan niya ito at habang ginagawa ito, binalaan niya itong huwag nang mahuli pa ng grupo ni Shawai. Pagkatapos nito, tumungo siya sa pavilion at habang papunta, nagsimulang maglaro ang kanyang hito sa bagong bula na binili niya, dahilan para matawa siya. Pagkalipas ng halos 30 minuto, ilang nanghihimasok na nagkataong miyembro ng Mega Rock Gang ng bansa ang sumalakay sa pavilion ng Ling Xia. Ipinaalam nila sa mga miyembro na ang isang walang kwentang sekta na tulad ng sa kanila ay hindi dapat magkaroon ng ganitong kagandang tirahan. Kaya, pinayuhan nila silang mag-impake at maliga kung gusto nilang mabuhay dahil plano nilang sakupin ang lugar. Si Duan, isa pang miyembro ng pavilion, ay tinawag si Jaime,
ang kanyang espiritual na alagang hayop, na isang paws ang kasing laki ng bulsa, upang harapin sila. Agad na gumanti ang mga miyembro ng gang sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang mga espiritual na alagang hayop upang umatake, ngunit mahusay ang ginawa ni Jaime sa paglaban sa mga espiritual na halimaw, pagkatapos ay bumalik ito kay Duan. Dahil sa tagumpay, may karapatan din si Duan na magyabang habang sinisimulan niya silang kotsain dahil sa paghabol sa kanila. Habang patuloy siyang nagyayabang, tahimik na tinawag ng mga miyembro ng gang ang isa sa kanilang natalong espiritual na alagang hayop at kinokontrol ito upang atakihin si Go, isa pang miyembro ng pavilion. Nang makita ito, mabilis na tumakbo si Haim upang iligtas siya, ngunit nauwi ito sa malubhang pinsala ng Dragon Lizard ng gang, na nagdulot ng matinding kalungkutan kay Duan. Samantala, sa wakas ay nakarating si Finn sa pavilion, at pagpasok niya, napansin niya na ang lahat ng dako ay mukhang desyerto na ngayon. Hindi nagtagal, nakita niya si Haim na inaatake ng Dragon Lizard bago itinapon. Mabilis na hinabol ni Duan ang natira kay Haim at hinawakan ito bago pa man ito umabot sa lupa, para lamang bumangga sa pinakamalapit na palayok. Pagkatapos ay tinitigan niya ang kanyang spirit pet at nagsimula siyang umiyak ng malakas, nagmamakaawa na huwag itong masawi. Dahil sa pag-angat ng mga nanghihimasok, kinutya nila ang mga miyembro ng pavilion at hiniling na umalis sila upang sila na ang bahala. Bigla, ginulo ni Juan ang atensyon ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagbasa sa kanilang espiritual na alagang hayop, na nagbigay kay Finn ng pagkakataong humarap at harapin ang mga nanghihimasok. Habang pinapanood siya ni Go na magsalita, nabighani siya sa mga alaala ni Finn at nahihirapang linisin ang kanyang isipan habang pinagmamasdan ang misteryosong estranghero na pinoprotektahan sila. Sa kabilang banda, kinontrol ni Finn si Juan na harapin ang mga nanghihimasok at kinontrol naman ng mga nanghihimasok ang kanilang Dragon Lizard upang harapin si Juan. Pagkatapos ay sinunggaban ng Dragon Lizard si Juan gamit ang mga kuko nito, ngunit ipinagtanggol ni Juan ang sarili at pagkatapos ay binigyan ito ng isang atake na nagtulak dito sa kabilang direksyon. Nahirapan ang mga nanghihimasok na paniwalaan na natalo ng isang maliit na tuta ang kanilang Dragon Lizard, ngunit ngumisi lang si Finn. Lumalabas na ang ihi ni Juan ang nagpahina sa butiki, na naging dahilan upang madali itong matalo ni Juan, ngunit itinatago niya ang kaisipang iyon sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tinawag ng mga nanghihimasok ang iba pa nilang espiritual na alagang hayop upang atakihin si Finn, ngunit inakit lamang ni Finn ang mga talunan na lalaki sa kanyang patibong. Tila, gusto niyang kainin ng kanyang hito ang kanilang mga espiritual na alagang hayop upang ang hito ay tumaas ang ranggo at maging mas malakas. Gayunpaman, ang mga nanghihimasok ay tumakbo para sa kanilang buhay nang makita ito, nangakong pagbabayaran siya sa susunod na magtagpo ang kanilang mga landas. Pagkatapos nito, sinalubong siya ni Go upang pasalamatan siya sa pagliligtas sa kanila, ngunit niyakap lang siya ni Finn dahil labis niya itong namimiss. Naguguluhan, tinanong ni Go ang kanyang pagkakakilanlan at malapit na niyang sabihin na siya si Finn hanggang sa bigla niyang naalala na hindi pa siya maaaring magtiwala sa kahit sino. Kaya't hindi niya ito pinagbigyan at nagpakilala bilang isang matandang kaibigan niya. Pagkatapos nito ay tiningnan niya ang iba ngunit nakita niya silang lubos na nasasaktan. Sumali si Go sa kanya makalipas ang ilang segundo at opisyal na ipinakilala siya sa mga miyembro ngunit hindi siya pinansin ng mga miyembro dahil wala sila sa mood na umakto na parang perpekto ang lahat. Pagkatapos ay tinawag ng isa pang miyembro ang atensyon ni Go kay Duan at habang tiningnan niya ito, nalungkot siyang makita na hindi nabuhay si Haim. Alam ni Finn, na nanunood din ng buong pangyayari, kung gaano kalalim ang pagmamalasakit ni Duan kay Jaime dahil naaalala niya ang pagkakataong unang ipinakita ito ni Duan sa kanya noong siya ay Finn pa. Sa kabilang banda, biglang inanunsyo ni Duan na tuluyan na siyang aalis sa pavilion dahil wala nang natitira para sa kanya doon. Nadurog ang puso ni Finn dahil magkasama nilang itinayo ang pavilion mula sa simula. Kaya tumakbo siya para pigilan itong umalis at ipaalam sa kanya kung paano pa may pag-asa para sa pavilion. Tumawa lang si Duan bilang tugon at hinarap siya dahil sa pagsisikap niyang maawa sa kanila kahit isa lamang siyang estranghero. Labis itong nasaktan ni Finn habang patuloy na naglalakad palayo si Duan. Tumakbo si Go para pigilan siya at ipaalala sa kanya na kailangan nilang ituloy ang kagustuhan ni Finn at protektahan ang pavilion, ngunit itinawag lang niya na sawi na si Finn. Di nagtagal, nagsimulang umalis ang ibang miyembro dahil naniniwala silang tuluyang masisira ang pavilion.
Tumakbo si Go para pigilan sila, ngunit nakapagdesisyon na sila, at dahil dito ay labis na natalo si Finn kaya't napaluhod siya. Kinabukasan, umupo si Go kasama si Finn at naiwan ang mga miyembro sa pavilion para mag-almusal at pag-usapan kung ano ang susunod na gagawin. Labis siyang nalungkot sa pag-alis ni Duan dahil isa itong kandidato para punan ang pwesto ni Finn dahil siya ang unang disipulo ni Finn at siya ang may pinakamalakas na kasanayan. Dahil wala na siya ngayon, parang bumalik na lang sa dati. Bigla siyang tumayo para imungkahi na mayroon pa silang ibang kandidato na mapipili nila. Sa una, inakala ni Finn na siya ang tinutukoy nito at agad na nagsimulang makaramdam ng kahalagahan, ngunit mas mabilis siyang nabagot kaysa noong niyaya mo ang iyong crush sa isang date nang imungkahi niya si Go ang susunod na master. Pagkatapos ng almusal, binati nila si Go bilang kanilang bagong master. Kahit na nahihiya si Go na punan ang papel ni Finn, pumayag siya pansamantala para maayos ang pavilion. Pagkatapos noon, hiniling niya ang susunod na hakbang at bago pa man matapos ni Go ang kanyang pahayag, iminungkahi ni Finn na manghuli sila ng mga espiritual na alagang hayop para sa kanilang sarili. Pagkatapos sabihin iyon, tinitigan siya ni Go at nagsimulang makita si Finn sa halip na siya. Kaya, tinawag niya itong Master Finn. Nagulat si Finn at mabilis siyang sinabihan na tawagan ito dahil siya naman ang master. Kaya, naglabas siya ng mapa para maghanap ng mga lugar kung saan makakakuha sila ng mga spiritual pets dahil nasawi na ang mga dati nilang alagang hayop. Habang tinitingnan ang mapa, napagtanto niya na lahat ng tirahan ng magagandang spiritual pets sa malapit ay puno na. Kaya, sumingit si Finn para ipahiwatig na may alam siyang lugar. Di nagtagal, dinala niya sila sa isang lihim na tirahan at sinimulang ipaliwanag ang uri ng mga alagang hayop na naruroon. Habang naroon, si Yowie, ang huling miyembro ng grupo, ay tumawag ng kanyang atensyon sa isang firetail fox na naiiba sa iba pang mga alagang hayop na kanilang nakikita. Dahil dito, napagtanto niya na may ibang tao sa tirahan bukod sa kanila, at binalaan niya ang iba na maging alerto, ngunit biglang ginulo siya ni Sue, ang may-ari ng firetail fox. Pagkatapos ay tinanong ni Sue ang kanilang misyon sa tirahan, inaangkin na pagmamay-ari niya ito, ngunit ngumiti si Finn at umakto na parang tatawagan niya ang kanyang mga spiritual pets para takutin si Sue. Sumama sa kanya ang iba na may malademonyong ngisi sa kanilang mga mukha, kahit wala silang espiritual na alagang hayop. Mabuti na lang at gumana ito, at sinabi ni Sue sa Firetails na dapat silang umatras. Habang paalis sila, nag-iingay at napanatag si Finn habang ang iba ay tumatawa sa kanilang Oscar Award-winning na pagtatanghal, ngunit naantala sila ng isang malakas na tunog na sinasabi ni Finn na pag-aari ng Lord of the Habitat. Agad na tumakbo si Sue, na interesado rin sa Lord kasama ang iba, upang kunin ang Lord. Nang matapos ito, sinabihan ni Finn ang grupo na mag-ingat dahil ito ay isang Lord na nasa mature stage, kaya mayroon itong kakaibang mga kasanayan. Ang Lord na tinutukoy ay isang rhino-horned panda na casual na ngumunguya ng pagkain nito hanggang sa maantala nila ang oras ng kanyang pagkain. Nilinaw ni Sue sa grupo na ito ay isang first come, first serve deal, kaya mas mabuting huwag silang gumawa ng anumang mga walang kaisipan na panlilinlang. Pagkatapos ay kinontrol niya ang kanyang mga firefox upang kunin ang panda, ngunit naramdaman na ito ng panda at naglagay ng isang spell na nakakabawas ng kulay kay Sue. Pagkatapos ay inatake ng panda si Finn, ngunit muntik na niya itong hindi maiwasan. Dahil dito, napagtanto ni Finn na ang panda ay may kakaibang kasanayan, kaya sinabihan niya ang iba na magtago habang sinusubukan niyang intindihin ang nangyayari. Ang biglaang pagbabago ng kulay ng kanyang kamay ay hindi nakatulong sa kanyang misyon, kaya mabilis niyang tinawag si Juan para magwiwi sa kanya dahil naniniwala siyang maaaring nolison siya. At nagkaroon ng detoxifying water si Juan. Sinunod ni Juan ang sinabi, ngunit hindi ito epektibo. Di nagtagal, napagtanto niya na ang kasanayan ng panda ay ang pagsipsip ng kulay at gamitin ang mga ito upang lumikha ng mga ilusyon habang kinokontrol ni Sue ang Firefox upang labanan ito. Nang makitang hindi siya mananalo, nagpa siya si Sue na makipagtulungan kay Finn upang mahuli ang panda at nangakong hahatiin ito ng pantay. Magkasama, sinubukan nilang labanan ito, ngunit ang kasanayan ng panda ay masyadong malakas. Habang nangyayari ito, pinapanood sila ni Juan mula sa malayo dahil ito ay colorblind hanggang sa wakas ay naiba niya ang amoy ng panda mula sa iba at natamba ito.
Bago pa man nila maipagdiwang ng maayos ang tagumpay, mabilis na hinayla ni Su si Wan at lumipad kasama ang isang panda, kaya wala silang naiwan. Bamantong hininga si Finn at iminungkahing subukan nila ang kanilang swerte kinabukasan. Nang gabing iyon, binisita ni Su ang isang kilalang sekta na kilala bilang Isek upang ipagpalit ang panda kapalit ng kanyang Icetail Fox na dati nang dinukot. Sa halip na ibigay ito sa kanya, inutusan ni Yuyang, ang pinuno ng sekta, ang kanyang mga miyembro na dukutin siya. Kahit na sinubukan niyang lumaban, natalo siya at narinig niya si Yuyang na nagsasalita tungkol sa kanyang kagustuhang ibenta ang dalawang Zoro na ito sa fair kinabukasan. Kinabukasan, tumungo si Finn at ang iba pa sa fair at sinimulang tingnan ang mga alagang hayop na nakadisplay. Nakita ni Go ang isang sense keeper na nakakuha ng kanyang atensyon, ngunit nalaman niyang napakamahal nito. Kaya, nakipagtawaran si Yowie sa nagtitinda upang kumbensihin siyang ibenta ang sense keeper sa kanila sa mas mababang presyo. Nagduda ang nagtitinda noong una, ngunit nang makita na si Yowie ay ang tipo ng mamimili na hindi hinahangad sa isang magandang araw ng palengke, pumayag siya. Labis itong ikinatuwa ni Go at ginamit niya ang pagkakataon upang sabihin kay Yowie na gusto nitong makakuha ng isang pulang tinak na pony. Pagkatapos ay lumingon si Yowie sa nagtitinda na agad na pumayag na ibenta ito dahil sabik na siyang umalis at ganito nakakuha sina Go at Yowie ng mga bagong espiritual na alagang hayop. Habang patuloy silang naglalakad, tinawag ng isa pang nagtitinda ang kanilang atensyon sa panda na kanilang nakalaban noong nakaraang araw. Mabilis na ipinaalam ni Go sa nagtitinda na sila mismo ang nakahuli ng panda at inutusan itong ibalik ito sa kanila. Sa halip na sumunod, kinutya sila ng nagtitinda matapos mapagtanto na sila ay taga Lingga Pavilion. Habang nangyayari ito, bigla niyang tinawag ang atensyon ng nagtitinda sa hola, sinabing nakatakas ang panda. Nagulat, binuksan niya ang hola upang kumpirmahin, ngunit nakita niyang isa itong bitag, at tinulak siya ng panda gamit ang isang suntok. Humanga, lumapit si Yowie sa panda upang magmakaawa na maging espiritual na alagang hayop niya ito. Sawa na siyang maging mahina at walang magawa tuwing may problema ang kanyang sekta. Kaya, gusto niya itong baguhin ngayon. Sumunod ang panda at sa tulong ni Go ay nakipag-ugnayan siya rito. Pagkatapos ay inalog niya ang panda ngunit napagtanto niyang may ugali pala ito. Pagkatapos lang, napansin nila ang mga espiritual na alagang hayop ni Su na nakasail at pinakawalan nila ang mga ito. Ipinakita ng mga alagang hayop na si Su ay benihag ng mga East Sect, kaya nagpasya silang tulungan si Su. Pagbalik sa East Sect, pinahihirapan si Su sa pagtatangkang putulin ang kanyang ugnayan sa kanyang mga espiritual na alagang hayop. Ngunit dahil alam niyang nakatadhana siyang maging hapunan sa anumang paraan, tumanggi siyang sumunod. Ilang segundo ang lumipas, nakarinig siya ng kaguluhan mula sa labas kung saan siya ay benihag, ngunit nakita niya si Finn at ang iba pa na pumasok ng padabog. Pagkatapos ay pinakawalan siya ni Finn, at ang kanyang mga espiritual na alagang hayop ay tumakbo sa kanyang tabi upang yakapin siya. Habang patuloy silang niyayakap siya, narinig niya si Finn na nakikipag-usap sa iba tungkol sa kanilang plano na iligtas ang iba pang mga alagang hayop na dinukot at puksain si Yuyang sa proseso. Kaya pinutol niya ang pagsasalita ni Finn upang tanungin kung bakit niya siya iniligtas sa simula pa lang dahil base sa kanyang record sa grupo, dapat ay iwan siyang mag-isa upang masawi. Ngumiti lamang si Finn bilang tugon at sinabihan siyang sumama sa kanila sa operasyon, na nangangakong ibabahagi ang anumang trepeo na kanilang makukuha. Kaya nagpasya siyang sumama sa kanila at sabay silang lumabas. Habang ang iba ay pumupunta upang iligtas ang mga alagang hayop, binisita ni Finn ang bahay yaman ng sekta na may pag-asang matagpuan si Yuyang doon. Sa loob, sinimulan niya at ng kanyang mga espiritual na hayop na suriin ang mga kayamanan sa bahay. At nang makita ang mga materyales na nagpapahusay, nangako siyang i-upgrade ang kanyang mga espiritual na alagang hayop na ngayon ay naiinip na matapos niyang talunin si Yuyang. Nang sandaling iyon, ipinaalam ni Yuyang ang kanyang presensya at ipinaalam sa kanya na kung sasali siya sa kanyang sekta, maaari niyang ibahagi ang mga materyales sa kanya. Magalang na tumanggi si Finn at ipinaalam kay Yuyang na naroon siya upang ipaghiganti ang pagkasawi ni Finn. Tila, iniisip niya na si Yuyang ang may pananagutan sa pag-set up sa kanya sa panahon ng kompetisyon. Gayunpaman, ang tusong kasanayan ni Yuyang ay pumihil sa kanya na makipag-usap ng personal sa kanya.
Habang patuloy niyang sinusubukang matukoy kung saan niya naririnig ang boses ni Yuyang, ang espiritual na alagang hayop ni Yuyang, isang balat ng anino, ay umatake sa kanya. Agad siyang tumakbo para sa kanyang buhay at itinapon ang anumang kayamanan na kanyang mahahanap sa kanyang daan upang maiwasan ang pag-abot ng anino sa kanya. Nang sa wakas ay makarating siya sa isang tagwan, napagtanto niya na hindi siya hinahabol. Kaya, tumingin siya upang makita kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang anino at si Yuyang na maingat na ibinabalik ang kayamanang itinapon niya kanina dahil hindi tulad niya, medyo mahal ito. Nang bigla na lang nagbida si Juan at binato sila ng isang anti-gang florera. Dahil dito, tuluyan nang nawala sa sarili si Yuyang. At parang hindi pa sapat iyon, itinulak ng sprite ni Vines ang isang buong istant ng kayamanan kay Yuyang. Sa pag-aakalang mapapaabala nito si Yuyang ng ilang sandali, sinuri ni Finn ang iba pang bahagi ng bahay ngunit bigla siyang sinuntok ni Shadow bilang paghihiganti sa kanyang amo. Dahil sa suntok, napagtanto ni Finn na ang pagharap kay Shadow ng mag-isa ay parang pagpunta sa isang kasawiang mission. Kaya, nagpa siya siyang sumama sa iba. Maya-maya, bumalik siya upang salubungin ang iba na katatapos lang magpakawala ng iba pang mga alagang hayop. Mabilis na tumakbo si Go sa kanyang tabi dahil mukhang nakaligtas siya sa isang digmaang pandaigdig at tinanong kung ano ang problema. Ipinaalam niya sa kanya na masyadong malakas ang kapangyarihan ni Shadow, kaya kailangan niya itong bigyan ng oras upang mapagaling niya ang kanyang sarili. Maya-maya, nakipaglaban ang iba kina Yuyang at Shadow sa isang matinding laban habang sinimulan ni Finn na pagalingin ang kanyang sarili. Matapos ang ilang oras na pakikipaglaban, naungusan ni Yuyang ang kanyang sarili, at natawa siya ng walang kabuluhan sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya si Shadow na i-upgrade gamit ang mga butong kristal habang nagaganap ang laban upang tapusin si Go. Pagkatapos ay sinunggaban ni Shadow si Go, at pinalakpakan siya ni Yuyang dahil sa mahusay na pakikipaglaban. Pagkatapos ay kinutya niya ito na ang makapangyarihang Lingsha Pavilion ay magiging abo sa kanyang lugar. Kaya sa kanyang utos, itinuloy ni Shadow ang pagpaslang sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Finn's Catfish na tapusin ang operasyon sa kalagitnaan. Hindi alam ni Yuyang, habang nagaganap ang laban, abala si Finn sa pag-upgrade ng kanyang mga espiritual na alagang hayop. At ngayon ang kanyang maliit na hito mula noon ay naging isang espiritual na hito. Sa kabilang banda, tinulungan ni Vine Sprite si Go gamit ang mga sanga nito na umupo, ngunit narinig niya si Yuyang na tinatawag ang isang bagay na isang kasuklam-suklam na nilalang. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon nito, at labis siyang nagulat nang makita na si Finn ay may hito. Samantala, patuloy na kinokontrol ni Finn ang kanyang hito upang tuluyang tapusin si Shadow. Hindi sumusuko, kinontrol ni Yuyang si Shadow upang gumanti, at humantong ito sa isang matinding laban sa pagitan ng dalawang nilalang. Nang makitang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan, tinawag ni Finn ang mga sanga ng baging sprite upang itali si Shadow. Ikinagalit ito ni Yuyang dahil hindi siya makapaniwalang ninakaw ni Finn ang mga materyales na ito para sa pag-upgrade ng kanyang mga espiritual na alagang hayop. Kaya, sinubukan niyang pakawalan si Shadow mula sa pagkakahawak ng baging sprite upang may padala ito sa impyerno, ngunit kinagat ng hito ang ulo ni Shadow. Dahil sa inis, pinalakas ni Yuyang ang kanyang kontrol kay Shadow, at bigla itong lumakas. Kahit na ganoon, hindi sumuko si Finn habang patuloy niyang kinokontrol ang hito upang maiwasan ang paghawak ni Shadow sa lupa dahil kapag nangyari iyon, tapos na ang lahat para sa kanila. Kalaunan ay nilunok ni Hito si Shadow, kaya't labis na nadismaya si Yuyang. Mabilis na nawala ang kanyang pagkadismaya nang mapagtanto niyang hindi kinain ni Hito ang kaibuturan ni Shadow kasama si Shadow. Kaya, nang subukang abutin ito ni Firetail, pinigilan niya ito. Pagkatapos ay tumakbo si Finn patungo sa kaibuturan upang sirain ito, ngunit gumamit si Yuyang ng isang spell upang mahuli siya bago pa niya ito maabot. Dahil dito, nadurog ang puso ni Finn dahil pakiramdam niya ay binaygo na naman niya ang kanyang mga tao. Nang sandaling iyon, ang bata na iniligtas niya mula kay Shawai, na nagmamasid sa kanya simula noong araw na pinakawalan niya ito, ay biglang dumating at binasag ang kaibuturan gamit ang paa nito. Galit na sinubukan ni Yuyang na gumanti, ngunit natambush siya nito bago pa man siya makalapit. Pagkatapos noon, tiningnan siya ni Finn at sa wakas ay nakilala niya ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagliligtas sa kanya,
Ngunit ang babaeng may gusto na sa kanya ay tumakbo na lamang palayo dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, na nag-iwan sa kanya na nalilito. Kinabukasan, nakipagkita si Finn kay Go sa Ancestral Hall dahil naniniwala siyang kailangan pang pag-usapan ang tungkol sa pagkontrol niya sa isang hito. Pagdating doon, nalaman niya na katatapos lang nitong magbigay-pugay kay Finn. Nalaman din niya na ikinwento nito kay Finn ang tungkol sa kanya. Kung alam lang niya na nakatayo si Finn sa harap niya. Kaya, binago niya ang usapan sa pamamagitan ng pagsisikap na ipaliwanag ang kwento tungkol sa hito. Habang sila'y nagsasama-sama, una niyang inilabas ang isang wanted poster niya na natagpuan niya noong fair. Inakusahan siya ng nag-post na may pinag-aralan at agad niyang nalaman na ito ay dahil sa kanyang gawa. Mabilis niyang itinanggi ang paratang sa nag-post na sinasabing siya ay niloloko. Nang marinig ito, tiniyak niya sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya, base sa kanyang pakikitungo sa kanila nitong mga nakaraang araw, ngunit pakiramdam niya ay pamilyar ito sa isang taong dati niyang kakilala. Kaya tinanong niya kung siya ba ay disipulo ni Finn or isa sa mga kaibigan nito or kung siya mismo ay si Finn. Lingid sa kaalaman ni na Finn at Go, nakikinig sila Shi at Yui sa kanilang pag-uusap dahil mausisa sila sa kanilang pinag-uusapan. Samantala, kasalukuyang nasa mainit na posisyon si Finn kung ibubunyag ba niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, or magsisinungaling upang maipagpatuloy niya ang palihim na pag-iimbestiga sa salarin sa likod ng pagsabotahe sa kanyang mga kakompetensya. Pagkatapos ay nagpasya siyang manatili sa huli at magsinungaling na ang mga paratang tungkol sa kanya sa wanted poster ay totoo. Agad, pumasok sila Shi ay Yui at itinali siya na parang magnanakaw. Kahit na hindi siya nasisiyahan sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, natutuwa siya na napanatili niya ang kanyang sikreto. Pagkatapos ay pumasok siya sa kwarto nito upang bigyan ito ng pagkakataong magmuni-muni. Habang tinatanong ni Yui si Go kung sa tingin niya ay may relasyon si Finn kay Original Finn. Hindi niya iniisip na dahil hindi kailanman maaaring magkaroon ng koneksyon si Finn sa isang taong may kultura. Kaya iniwan niya ang usapan at sinabihan siya na kailangan nilang mag-focus sa pagkuha ng paparating na kompetisyon sa pagtatasa ng D-class upang mapataas ang kanilang ranggo. Pagkalipas ng 10 araw, tumungo ang grupo sa lugar ng kompetisyon sa rehiyon upang sumali sa kompetisyon. Habang nasa daan, ipinaalam sa kanila ni Go kung paano dadalhin ng isang tagasuri ang lahat ng mga babaeng sangkot sa kompetisyon sa isang isla ng kompetisyon, at 3 hanggang 4 na babaeng sangkot lamang ang laging sangkot. Di nagtagal, nakarating sila sa examination square, at nagulat sila nang makitang maraming babaeng sangkot sa kompetisyon. Sinimulan silang kutsain ng mga sekta na sangkot sa kompetisyon dahil sa kanilang walang pagpipilian kina Shi at Go dahil sa pagiging kanilang pinuno. Nang marinig ito, pinagalitan siya ni Shi dahil sa pag-iisip ng ganoon, ngunit pinigilan siya ni Go bago pa man siya makapagsalita. Di nagtagal, tinanggap ni Lee, ang regional receptionist, si Go at ang kanyang mga miyembro dahil pamilyar si Lee sa kanilang pavilion. Pagkatapos ay lumapit si Go upang magtanong kung bakit maraming tao ang sumasali sa kompetisyon ngayong taon, at nalaman niya na ginamit ng ibang mga sekta ang mga ninakaw na mapagkukunan mula sa kanilang pavilion upang mabilis na mag-level up sa yugto kung saan sila ay kwalipikado para sa kompetisyon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Lee sa lahat na 8 koponan ang kasangkot ngayong taon, kaya limitado ang mga lugar para sa kompetisyon. Nasa kanila na ang pag-alam kung sino ang gusto nilang ma-filter palabas ng kompetisyon. Kaya, nagsimulang lumilim ang ibang sekta sa pavilion upang isuko ang kanilang lugar dahil marami na silang nakuhang bagay mula sa kanila. Taglay ang determinadong hitsura sa kanyang mukha, hiniling ni Finn kay Go na pangalanan ang sekta na nangdukot sa kanila at inilista ni Go ang mga pangalan ng 4 na sekta na responsable. Nang marinig ito, inutusan ni Finn ang nabanggit na sekta na humarap sa kanya, at kinutya siya ng sekta dahil sa pagmamaliit sa kanila. Si Wang, ang pinuno ng isa sa mga sekta, ay sumali rin sa pangungutya, at ito ay labis na ikinainis ni Finn kaya't naalala niya ang panahon na ninakawan ang kanyang sekta at kinailangang harapin ang pavilion para sa kanya. Ngumisi lang si Wang bilang tugon at ipinaalam sa kanya na ang pagdevelop ng sekta ay madyugo at malupit. At dahil nasawi na si Finn, na tumulong sa kanya, wala na siyang katapatan sa kanila. Labis na gamaan ang loob ni Finn nang marinig ito at tinawag niya si Wan, na ikinagulat ng iba pang mga miyembro ng sekta, ngunit nanatiling hindi natitinag si Wang.
Pagkatapos ay tinawag ni Wang ang kanyang mga espiritual na alagang hayop upang harapin si Wan, ngunit biglang pinigilan ni Vine Sprite ang kanyang grupo at mga alagang hayop mula sa kung saan, kaya't iniwan siyang walang magawa. Ang mas malala pa, tumakbo si Wan patungo sa kanya at nagwiwi sa kanyang mukha. Pagkatapos ay lumingon siya para humingi ng tulong ngunit nakita niya na ang kabilang sekta ay inambush ng iba pang mga miyembro ng pavilion at halos nabasa niya ang kanyang pantalon. Nang sandaling iyon, kinuha ni Finn ang kanyang damit at kinausap ang iba pang mga miyembro ng sekta. Inutusan niya silang maghanda ng 3 beses ng kanilang ninakaw dahil malapit na silang kunin lahat. Agad na sumunod ang mga sekta at nagmakaawa para sa kanilang buhay, nangakong aalis sa kompetisyon. Kaya, humarap si Go kay Lee upang ipaalam sa kanya na nalutas na ang problema. Humanga si Lee dito, ngunit mabilis siyang tumikim at binati sila sa pagkakakuha ng pwesto sa kompetisyon. Pagkatapos ay inanunsyo niya ang pavilion, ang sekta ng Wanggu Gate, at ang Bimo Study bilang ang rehistradong sekta para sa kompetisyon mula sa kanilang rehiyon. Agad niyang nakita na si Su ay kasama ng Bimo Study at binalaan ang iba. Nagulat, sinabi ni Finn kay Su na inakala niyang nag-iisa siyang tagapagsanay, ngunit sumagot lamang si Su na natural lamang para sa isang malakas na tagapagsanay na tulad niya na sumali sa isang sekta. Di nagtagal, dumating ang 3 sekta sa isla para sa pagsisimula ng kompetisyon. Habang naghihintay na tawagin, nakita nila ang mga katinig, ang nakal ang espiritual na alagang hayop para sa kompetisyon. Inilalabas sila ng mga tagasuri, at lahat sila ay namangha sa kung gaano ito kaganda. Isa sa mga tagasuri ang nagbigay sa kanila ng isang pulse ares bilang susi para sa kompetisyon. Tila, ang mga pulse ares ay nakatali sa bawat katinig, at makakatulong ang mga ito sa mga tagasuri na subaybayan ang kanilang pag-unlad sa totoong oras. Samantala, sa command center kung saan gaganapin ang kompetisyon, dumating ang nakatatandang kapatid ni Bai na si Tansho kasama si Bai bilang supervisor para sa kompetisyon. Pagkatapos ay nagsimulang magchismis ang mga tagasuri tungkol sa kung paano may chismis na ang pamilya ni Bai ang may pananagutan sa pagkasawi ni Finn. Mabilis na nilinaw ni Tansho na peke ang chismis, at mabilis na humingi ng tawad ang tagasuri sa chismis. Tiniyak ni Tansho sa kanya na ayos lang dahil alam niyang tiyak na pag-uusapan sila ng mga tao tungkol sa pagiging sospek dahil pareho silang nasa sekta ng B-class bago nasawi si Finn. Di nagtagal, inanunsyo ni Tansho na nagsimula na ang kompetisyon at ang islang kinaroroonan ng mga sekta ay nagsimulang tumaas. Ipinaalam kay Finn at sa iba pa na mayroong 500 bimang spores sa isla. Kaya, para sa unang yugto ng kompetisyon, kailangan nilang kolektahin ang mga ito sa pamamagitan ng paghawak sa bawat spore na kanilang mahahanap gamit ang kanilang pulse ares upang mag-level up. Ipinaalam din sa kanila na magsisimula ang ikalawang yugto ng kompetisyon pagkatapos makolekta ang 300 spore. Para mas mapadali para sa kanila, iminungkahi ni Finn na maghati-hati sila at mangolekta ng kahit 5 spore para mapataas nila ang ranggo. At pagkatapos nila, dapat silang bumalik sa kanilang kasalukuyang pwesto para sa ikalawang yugto ng kompetisyon. Habang naghihiwalay sila, nagsimulang maghanap si Finn ng mga spore sa tulong ni Wan at Vine Sprite, ngunit nahuli sila ng isa pang sekta na kilala bilang Hangluan Building. Nagulat sila, akala niya ay dapat silang maging isang sekta na may klase B dahil sekta ito ni Shawai, at nagsimula siyang magtaka kung mayroon silang bagong sangay dahil wala si Shawai sa kanila ngayon. Habang nagsisimula siyang mag-isip ng mga paraan upang makalabas ng hindi napapansin, biglang tumakbo si Wan upang yakapin ang babae sa kanilang kalagitnaan na ikinagulat ni Finn. Habang nangyayari ito, inaambush din si Go ng ilang kakaibang lalaking, ngunit humakbang si Duan at ibinalita na kilala niya ito. Nagulat si Go sa kanyang misyon sa isla, ngunit nalaman niyang sumali na siya sa ibang sekta. Sinubukan silang ilihis ng mga kakaibang lalaking sa pamamagitan ng pagtawag sa kanilang espiritual na alagang hayop, isang higanteng uod. Ngunit ang dalawa ay masyadong nakatutok sa kanilang maliit na muling pagsasama upang hindi man lang sila mapansin. Kaya, habang ipinapahayag ni Duan ang kanyang pagkagulat sa katotohanan na si Go na ngayon ang Lord ng Pavilion, nagalit ang mga lalaki na hindi sila pinapansin at kinokontrol ang Caterpillar upang atakihin sila. Sa loob ng ilang segundo, winasak ni Jaime ang Caterpillar at nagulat at nakahinga ng maluwag si Go na buhay pa pala si Jaime.
Pagkatapos ay nagmadali siyang yakapin ito, ngunit huminto sa daan nang makita niyang ang kasalukuyang Jaime ay hindi na ang cute na maliit na alagang hayop na kilala niya. Nang sandaling iyon, pinahusay ng mga lalaki ang caterpillar gamit ang isang totem at inutusan itong atakihin si Jaime. Ngunit na-activate ni Duan ang Sicko mode at tinapos ang caterpillar nang hindi pinagpapawisan. Si Go, na nanunood sa buong laban na nagulat, ay tinawag si Jaime, ngunit kasalukuyang nilalamon ni Jaime ang natitira sa caterpillar. Mabilis niyang napagtanto na may nangyayaring kakaiba kay Jaime at tinanong niya si Duan tungkol dito. Sinagot ito ni Duan dahil nakikita niyang nakaligtas si Jaime sa pag-atake at lumakas dahil sumali ito sa isang makapangyarihang sekta. Pagkatapos ay kinumpirma niya kung talagang ginawa ng sekta si Jaime na isang halimaw na may mababang budget, ngunit hindi pinansin ni Duan ang kanyang tanong at tinanong kung bakit patuloy siyang nahihirapan sa pavilion. Pagkatapos ay inalok niya itong sumali sa kanyang bagong sekta, ngunit tumanggi ito at sinabihan siyang bumalik na lang sa pavilion. Ipinaalam din niya sa kanya na simula nang sumali si Finn sa kanila, mabilis silang gumaling at ngayon ay tiwala na siyang kaya nilang pasiglahin ang pavilion. Ngumisi si Duan at tumalikod para umalis, ngunit patuloy siyang kinumbinsi ni Go na nagawa nilang lahat na i-upgrade ang lahat ng kanilang mga alagang hayop sa loob lamang ng isang buwan. Nang marinig ito, nagalit si Duan, kaya't binatikos niya ito sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng talunan dahil sa pagtitiwala sa isang walang galang na Finn na parang tagalabas. Kinukutya rin niya ang kanyang alagang hayop at halos sinabihan siya na nagbibiro lang siya kung sa palagay niya ay kaya ng alagang hayop na pasiglahin ang pavilion. Pagkatapos ay tumalikod siya para umalis, ngunit tumanggi si Go na sumuko sa kanya at patuloy na pinag-uusapan kung paano nila siya kailangan sa pavilion. Huminto siya at sinabing hindi na nila siya kasama. Isang pahayag na lubos na dumurog sa puso ni Go dahil dati niya itong kaibigan noong nasa pavilion pa ito. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, sinabihan niya si Go na huwag na siyang hayaang makita muli si Finn dahil hindi na siya nito kaaawaan sa susunod na makita niya ito. Samantala, ipinagpatuloy nila Shi at ni Redthorn Pony ang kanilang paghahanap ng mga spore. At nang matagpuan nila ang pang-apat na ay dadagdag sa kanilang koleksyon, nakita niya ito bilang perpektong oras para tanungin si Thorn ng isang katawa-tawang tanong. Tila, nabalisa siya na hindi nagbago ang hitsura ni Thorn simula nang i-upgrade ito. Pakiramdam niya ay mababawasan nito ang kanyang stats kung susubukan niyang ipatawag ito, at pagtatawanan siya ng mga taong sinusubukan niyang kalabanan. Pagkatapos ay nagpasya siyang baguhin si Thorn ngunit napagtanto niya na pumunta na si Thorn para kunin ang spore. Agad siyang tumingin sa paligid para tingnan kung ligtas ito at sinimulan niyang maramdaman ang kanyang sarili dahil sa palagay niya ay iniiwasan siya ng mga tao. Kaya pinulot niya ang spore ngunit pinigilan siya ng isang lalaki na biglang lumapit sa kanya na nagsasabing siya ang unang nakakita ng spore. Nang makitang isa lamang siyang binatang katulad niya, tinanong niya ang lalaki kung isa rin ba siyang kalahok or kamag-anak lamang ng isang tao. Nainas ang lalaki sa tanong, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Lung, ang master ng world-shaking Super Invincible Temple. Nagsimulang tumawa sila ni Thorn sa napili niyang pangalan, at pagkatapos ay idinagdag niya ang spore sa kanyang pulse areas. Talagang nainas ito kay Lung, kaya tinanong niya si Shi kung gusto ba niyang gawing punching bag. Hindi siya sineryoso ni Shi at tinanong kung tatawagan ba niya ang isang puting kuneho or maliit na kuting para atakihin siya. Kaya galit na tinawag ni Lung ang kanyang espiritual na alagang hayop sa pamamagitan ng paglalabas ng apoy na dumiretso sa langit, kaya naakit ang ibang sekta. Di nagtagal, nagpakita ang isang emperador na dakila na nag-iwan sa kanyang bibig na nakanganga habang nakatitig sa nilalang. Ang pagkakita na ang nilalang ay ang espiritual na alagang kasama ni Lung ay nagbukas sa kanya ng alaala na matagal na niyang gustong manatiling nakalibing. Tila, iniwan siya ng kanyang ama noon dahil naniniwala siyang hindi siya sapat na may talento para ipatawag ang nilalang. Kaya, ang pagkakita sa kanyang kaedad na kayang kontrolin ang isa ay nagparamdam sa kanya ng isang tiyak na paraan. Gayunpaman, tumanggi siyang maapektuhan ito at sinabi niya na ang espiritual na alagang hayop ni Lung ay hindi isang malaking bagay. Pagkatapos ay ipinakita ni Lung sa kanya na isang malaking bagay ang pagkontrol sa emperador para habulin siya. Mabuti na lang at hindi siya nataman at nakita niyang natamba ang emperador. Ito ang nagpagalit kay Lung na may napalampas ang emperador ng napakalapit at humantong ito sa isang pagtatalo sa pagitan ng dalawa kung sino ang may kasalanan. Tila,
hindi sapat ang lakas ni Lung para kontrolin ang emperador kahit na kaya niya itong ipatawag. Kaya, kumilos na lang ang emperador ayon sa kung hanggang saan ang kaya niyang kontrolin. Ang pagkakita sa kanilang pagtatalo na parang dalawang talunan ay nagparamdam sa kanya na may pagkakataon pa ito. Kaya, naghagis siya ng bato at inutusan si Thorn na hiwain ito. Ang mga piraso ay naging mga tinak at nagtungo sa direksyon ni Lung. Dahil sa takot na baka madurog siya, mabilis na sinabihan ni Lung ang emperador na durugan ang mga tinak upang hindi ito maging epektibo. Sa kabila nito, nagpatuloy sila ni Thorn sa pag-atake kay Lung, at tinawag ni Lung ang 5 punto ng enerhiyang imbakan ng emperador upang labanan ang mga ito. Nagulat siya, at nagtaka kung paano nakakakuha ng ganitong kapangyarihan ang isang ordinaryong tagapagsanay, at ito ang nagpasimulang magyabang si Lung tungkol dito. Pagkatapos ay patuloy na inatake ng dalawa si Lung, ngunit walang kahirap-hirap niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Habang ginagawa ito, pinayuhan ni Lung si Shi na tanggapin na lang ang pagkatalo, ngunit ayaw sumuko ni Shi dahil alam niyang limitado ang kakayahan ng Emperor. Bagamat tama ang teorya nito, mas maraming enerhiya ang ginamit ni Lung nang makita niyang papalapit sa kanya si Thorn at sinuntok ito ng malakas. Pagkatapos ay humarap siya kay Shi upang suntukin ito, ngunit pinigilan ito ng ama ni Lung. Habang nagrereklamo siya sa kanyang ama tungkol sa pagtigil sa kanyang laban, nagsimulang mag-alala si Shi dahil ang buhay nito ay biglang sumulpat sa kanyang harapan. Pagkatapos ay sinimulan niyang tingnan si Lung at ang kanyang ama na nag-aaway at nakaramdam siya ng selos sa relasyon nilang dalawa. Nang maramdaman niyang nalulungkot siya, lumapit si Thorn upang makipaglaro sa kanya at medyo napasaya siya nito. Di nagtagal, tumayo siya at tinawag si Lung. Sa wakas ay ibinahagi niya ang kanyang pangalan at nangakong tatalunan ito balang araw. Sumagot si Lung na magiging handa siya pagdating ng araw na iyon. Sa isa pang bahagi ng isla, nilapitan ni Panda ang 3 babae na mas nakadamit na parang mga K-pop idol kaysa sa mga seryosong kalahok sa kompetisyon. Hinihingi nito ang kanilang mga spore, ngunit tumanggi silang palayain sila. Samantala, pinapanood ni Yowie ang interaksyon mula sa isang tagwan dahil natatakot siyang lumapit sa kanila. Napansin niya na hawak ng mga babae ang mga spore sa halip na idagdag ang mga ito sa kanilang pulse areas, na nagpaisip sa kanya kung ano ang kanilang ginagawa. Sa kabilang banda, inatake ni Panda ang mga babae, na nag-iwan sa kanila ng kawalan ng pagpipilian kundi gumanti. Kaya, tinawag nila ang kanilang mga espiritual na alagang hayop sa paraang parang gumagawa sila ng music video at kinokontrol ang mga alagang hayop para atakihin si Panda. Sa kasamaang palad para sa kanila, naalis ni Panda ang mga peste gamit ang sunod-sunod na suntok na nagpakita sa kanila ng itim at puti. Dahil dito, umiyak ang mga babae dahil wala na silang kapangyarihan hanggang sa tuluyang naglakas loob si Yowie na lapitan sila matapos makitang hindi sila kasing lakas ng inaakala niya. Inutusan sila ni Yowie na ibigay ang kanilang mga spore sa kanya kapalit ng kanilang buhay ngunit nalaman nilang kailangan ng mga babae ang mga spore upang iligtas ang huling miyembro ng kanilang grupo. Tila 4 sila at hiniling sa kanila ng kanilang master na sumali sa kompetisyon upang madagdagan ang kanilang pagkakalantad at makapag-ambag sa kanilang pagunlad dahil isa silang bagong grupo. Sinabi rin sa kanila ng kanilang master na naayos na ang lahat. Kaya ang kailangan lang nilang gawin ay sumali sa kompetisyon nang walang iniisip na gawin. Pagdating doon, napagtanto nila na ang kompetisyon ay talagang isang survival of the fittest. At habang sinusubukang magtago, dinukot ng isang kontrabida ang isa sa kanila at humingi ng 5 spore kapalit ng kanyang kalayaan. Nang marinig ito, talagang ikinagalit ito ni Yowie, kaya hiniling niya sa mga babae na agad siyang dalhin sa kontrabida. Di nagtagal, bumalik ang mga babae sa kontrabida na may dalang 3 spore, ngunit lalo lamang itong ikinagalit niya, at inatake niya ang kanilang nabihag na kaibigan gamit ang kanyang espiritual na alagang hayop. Mabilis siyang pinigilan ng isa sa mga babae upang magmungkahi ng isang kasunduan para manalo siya, at hinintay niya ang kanyang sasabihin. Lingid sa kanyang kaalaman, bahagi pala ito ng mga plano ni Yowie. Kaya, nang ipasok ng babae ang kanyang kamay sa kanyang manggas para kunwari may inilalabas, biglang sumulpat si Panda sa likuran niya at pinaslang ang kanyang alaga. Nagulat ang lalaki habang nagtataka siya kung ano ang nangyari, habang binabati ng mga babae ang kanilang sarili para sa tagumpay.
Nang sandaling iyon, nagsimulang tumawa ng hysterical ang lalaki at pagkatapos ay itinuro ang kanilang nabihag na kaibigan para ipaalam sa kanila na nagtanim na ito ng bulate na nakakasira ng gulugod sa leeg nito. Pagkatapos ay hinamon niya sila na gumawa ng aksyon at nangakong babaliin ang leeg nito kung gagawin nila. Upang patunayan ang kanyang punto, binigyan niya sila ng isang tingin sa pamamagitan ng pag-activate ng bulate sa leeg ng babae, kaya't napasigaw ito sa sakit. Biglang sinabihan ni Yowie ang lalaki na tumigil dahil hindi na niya matiis. Nang makitang mayroon na siyang kalamangan, sinabihan ng lalaki si Yowie na pumili sa pagitan ng panunood sa pagkasawi ng kawawang babae, or hayaan siyang magtanim ng kanyang bulate na nakakasira ng gulugod sa iba pa sa kanila at maging kanyang mga allopiers hanggang sa matapos ang kompetisyon. Ang katotohanang kailangan ni Yowie na gumawa ng isang baliw na pagpili ay biglang nagpaalala sa kanya ng isang madilim na panahon sa kanyang nakaraan kung saan kinailangan niyang gumawa ng isang mahirap na pagpili. Kaya, sumigaw siya sa galit. Dahil sa pagkairita, sinubukan ng lalaki na itanim ang bulate sa kanyang leeg. Ngunit bago pa siya magtagumpay, biglang hinawakan ni Yowie ang kanyang kamay sa galit at inihampas ito sa lupa ng may malakas na kalabog. Pagkatapos ay tinanggal ni Panda ang gulugod sa leeg ng kawawang babae at agad siyang niyakap ng kanyang mga kaibigan. Habang ginagawa ito, lumingon sila upang magpasalamat kay Yowie, ngunit si Yowie ay nabubulag pa rin ng galit upang hindi man lang sila mapansin. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay, at ang mga babae at si Panda ay sumugod sa kanyang tabi upang tingnan siya. Pagkalipas ng mga 30 minuto, nagising si Yowie na may matinding sakit ng ulo. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa lalaki, at nang malaman niyang natambo niya ito, nahirapan siyang paniwalaan. Di nagtagal, tumayo siya upang ipagpatuloy ang kompetisyon, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga babae. Pagkatapos ay lumapit ang babae sa kanya upang ibigay ang kanilang mga spore bilang isang tanda ng pasasalamat sa pagliligtas sa kanila, at lahat sila ay nangako na sasali sa kanyang sekta pagkatapos ng kompetisyon. Samantala, si Finn ay natigil kay Jiang, ang babae na yumakap kanina habang sinusundan niya ito ngayon na parang isang itinalagang bodyguard. Alam niyang ginagawa niya ito dahil iniisip niyang siya ang orihinal na Finn, ngunit agad siyang napagod at nagtanong kung bakit patuloy siyang sinusundan nito sa halip na bumalik sa kanyang sekta. Pagkatapos ay ginamit ni Jiang si Wan bilang dahilan, na sinasabing matagal na niya itong hindi nakikita. Di nagtagal, biglang nagpakita ang Firetails Fox at dinilaan ang kanyang mukha. Habang ginagawa ito, lumapit si Su at nagtataka kung ano ang ginamit ni Finn para suhulan ang Firetails Fox dahil inutusan niya itong atakihin siya. Gayunpaman, mas nag-alala si Finn kung bakit lumalapit si Su sa kanila at sinabi niyang tadhana iyon. Bago niya ipagpatuloy ang kanyang mga kalokohan, pinutol siya ng master ng kanyang sekta upang tanungin kung nakikipag-usap siya sa mga kaaway, at mabilis niyang tiniyak sa kanya na sila ay mga kakampi. Habang patuloy silang nag-uusap, biglang lumapit sa kanila si Nia, isang miyembro ng isang sangay ng sekta sa silangan, para kunin ang kanilang mga spore. Nang maramdaman na nagiging tensyon-ado ang sitwasyon, mabilis na lumapit si Su upang kausapin si Nia. Ipinaalam niya sa kanya na dahil wala ng mga spore na maaaring tipunin, anumang laban na kanilang paglalabanan ngayon ay walang saysay. Nakakuha ng sense si Nia sa sinasabi niya, na nagpagon sa kanyang loob, at umalis na siya kasama ang iba. Nang sandaling iyon, nakatanggap sila ng anunsyo na nagsasabing nagsimula na ang ikalawang yugto ng kompetisyon, at ang bagong patakaran ay kukuha sila ng isa pang sect bracelet para hawakan ang sarili nilang bracelet para maka-level up. Nang marinig na nagbago na ang mga patakaran, napangiti ng malademonyong si Nia at ipinakita ang kanyang buong katawan sa iba. Lumalabas na isa siyang parasito na may dread spine, at agad niyang inatake ang iba. Mabilis na tinawag ni Finn ang kanyang mga spiritual pets para gumanti, ngunit hinayla siya ni Su bago pa man siya nagmukhang talunan. Dahil sa inis, humarap si Nia sa iba pang miyembro ng sekta para atakihin sila, at mabilis silang sumuko, na sinasabing mga aktor lamang sila na inupahan ni Su para sumama sa kanya sa kompetisyon. Parang insulto ito kay Nia, kaya nangako siyang haharap kay Su sa susunod na makita niya ito. Ilang minuto ang lumipas, matapos tipunin ang mga spore, naghintay sila ni Yowie sa lugar na iminungkahi ni Finn, para lamang makita itong dumating kasama sina Jiang at Su. Sinimulan niyang pag-usapan ang kanilang mga bagong isyu kay Finn. Ngunit nang mapansin niya si Su,
galit na iginiit niya kung bakit siya isinama ni Finn dahil wala siyang tiwala dito. Ipinaalam sa kanya ni Su na dapat niyang maging karangalan na maging kakampi niya ito, ngunit hindi ito pumayag. Habang nagaganap ang pabalik-balik na pagtatalo, patuloy na nakatitig si Yowie kay Jiang hanggang sa wakas ay tinanong niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinakilala siya ni Finn, ngunit bago pa man niya ito masabi, biglang ipinakilala ni Jiang ang kanyang sarili bilang kasintahan ni Finn, na labis na ikinagulat ng iba. Sa kasamaang palad para sa kanya, agad na naniwala sila ni Yowie na sinesesyon niya si Jiang at humingi pa sila ng imbitasyon sa kasal. Namula si Jiang habang siya, sa kabilang banda, ay nagsimulang magpakita ng hindi pagsang-ayon. Ang kanyang pagpapakita ay agad na naputol ng isang anunsyo na nagpapaliwanag sa kasalukuyang ranggo ng sekta. Lumalabas na ang sekta ni Nia ang una sa kasalukuyan. Ang sekta ni Duan ang pangalawa at habang patuloy silang nakikinig sa anunsyo, bigla nilang nakita si Go na papalapit sa kanila na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay ibinahagi ni Go sa kanila ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan kay Duan at kung paano buhay pa si Jaime ngunit ngayon ay mukhang isang zombie na bersyon ng orihinal nitong sarili. Ang pagkarinig nito sa isip ni Finn ay bumalik sa kung kailan ang kanyang balina ay naging isang zombie na bersyon ng sarili nito noong kompetisyon at agad niyang tinanong ang lokasyon ni Duan. Tinanong siya ni Yowie kung bakit sa likod ng kanyang biglaang pag-aalsa. Kaya't pinakalma niya ang kanyang sarili dahil ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang manalo sila sa kompetisyon. Pagkatapos noon, sinabihan niya si Yowie na kalimutan na lang ito at mag-focus sa gawain. Kaya iminungkahi ni Go na mag-isip sila ng estratehiya para manalo sa ikalawang yugto ng kompetisyon. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap hanggang sa iminungkahi ni Finn na humanap sila ng paraan para agawin ang mga pulse-eras ng ibang sekta nang hindi sila sinasaktan. Di nagtagal, naglagay ang grupo ng bitag para sa isang walang kamalay-malay na sekta na 2 lalaki na lang ang natitira sa kanilang koponan. Tumanggi ang mga lalaki na umatras at inutusan ang kanilang espiritual na alagang hayop na habulin sila. Gayunpaman, inatake ni Thorn at Wan ang alagang hayop, kaya naiwan ang mga lalaki na ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit pinutol ng Vine Sprite ang kanilang pag-asa at nahuli rin sila. Pagkatapos ay nagbigay si Finn ng sukdulang kahihiyan sa pamamagitan ng pagpapaspray sa kanila ni Wan ng isang knockout wiwi. Pagkatapos noon, nakuha ni Finn ang kanilang pulse-eras at inanunsyo na mas marami na silang kabuuang score. Humanga, nagkomento siya kung paano papasok ang kanilang sekta sa top 3 kung ang score ay dadagdag sa kanilang normal na score. Sumabat si Su at sinabing hindi siya natutuwa na may dagdag sa grupo, ngunit hindi ito pinayagan ni Shi habang patuloy silang nagtatalo. Bigla silang nilapitan ng sektang tinanggal ni Yowie sa isa sa kanilang mga miyembro kamakailan. Lumalabas na habang nagtatalo sila, dinukot na ng mga miyembro si Jiang at ang kanilang espiritual na alagang hayop ay nakakabit na ngayon sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam nila sa kanila na ibigay sa kanila ang kanilang mga pulse-eras kapalit ni Jiang. Humarap si Go at inalok na palayain siya kapalit ng 2 sa kanilang mga pulse-eras. Dagdag pa ni Finn na may ilang marka ang pulse-eras, kaya dapat silang makipagkasundo tungkol doon at namula si Jiang dahil talagang nagmamalasakit si Finn sa kanya. Sumang-ayon ang mga miyembro dito at inihagis niya ang mga pulse-eras sa kanila upang kumpirmahin na ito ay tunay. Matapos suriin ang pagiging tunay, nagpasya silang ilayo siya at palayain siya pagkatapos makarating sa ligtas na distansya. Ngunit hindi ito nagustuhan nila dahil nagsisimula na itong magmukhang isang panloloko. Mabilis na lumapit si Jiang upang pakalmeyan sila at tiniyak na huwag silang mag-alala tungkol sa kanya dahil nakapagdesisyon na siyang sumama sa kanila. Agad siyang kinumbinsi ni Finn na huwag na itong ituloy, ngunit nakapagdesisyon na ito. Kaya, sinabihan niya itong huwag mag-alala tungkol sa kanya at komandat sa kanya. Dahil dito, nagbitiw si Finn at nagbanta na tatanggalin ang mga miyembro mula sa Earth kung may mangyari sa kanya. Di nagtagal, naglakad ng mag-isa si Jiang at ang isa sa mga miyembro dahil nagpasya ang iba pang miyembro na manatili kasama si Finn upang magtatag ng tiwala. Ilang minuto ang lumipas, biglang narinig ni Finn at ng iba pa ang isang anunsyo na natapos na ang sekta ni Jiang. Dahil si Jiang na lamang ang natitirang miyembro ng kanyang sekta sa ngayon, pinaghihinalaan ni Finn na ang lalaking kumuha sa kanya ay may ginawang masama sa kanya. Dahil sa galit, nagmarcha si Finn patungo sa mga miyembro ng sekta.
Naiwan kasama nila ngunit narinig niya ang isang anunsyo na naalis na ang mga miyembro. Nalilito, tumakbo si Finn upang salubungin si Jiang upang subukang unawain kung ano ang nangyayari. Habang nasa daan, nakasalubong niya si Jiang na mukhang pasa, malusog, at maganda na walang anumang bahid na nakakabit sa kanya. Nagulat siya, tinanong niya kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag niya kung paano siya nakatakas. Tila, biglang naligtas si Jiang nang ipatawag niya ang kanyang alaga, si Foxy, isang nilalang na kilalang kilala sa pag-ibig. Ginayuma ni Foxy ang lalaking may hawak sa kanya, na pinilit itong bitawan siya. Pagkatapos ay sumuko siya, na siyang dahilan kung bakit sinabi ng anunsyo na siya ay tinapos na, ibig sabihin ang anumang karagdagang pag-atake sa kanya ay magdudulot ng diskwalifikasyon sa buong sekta ng umaatake. Sinamantala ang sitwasyon, inutusan niya ang lalaking na-enchant na atakihin siya, na agad na nagdulot ng pagtatanggal sa sekta nito sa kompetisyon. Pagkatapos ay ibinigay niya kay Finn ang pulse arrows ng lalaki upang mapataas ang kanyang score. Di nagtagal, inilabas ng mga taga-suri si Jiang sa isla dahil sumuko na siya, at si Finn at ang iba pa ay nagsimulang mag-isip ng mga bagong estratehiya. Dahil sa kanilang maliit na trick, mas marami na silang nadagdag na score. Pagkatapos ay hiniling ni Su ang kanyang bahagi sa score at kahit na tumanggi si Finn noong una, sa huli ay sumunod siya upang maiwasan ang kanyang galit. Pagkalipas ng 30 minuto, nakatanggap ang mga nakaligtas na sekta ng isang anunsyo na tapos na ang ikalawang yugto at natanggap nila ang mga resulta ng bagong ranggo. Nangunguna pa rin ang grupo ni Nia sa chart at ang pavilion ay nasa pangalawang ranggo na ngayon habang ang Duan sect ay bumaba sa pangatlo. Dahil dito, nagsimulang magdiwang si Nago at ang iba pa na malapit na silang manalo. Para sa huling yugto, kailangan nilang makarating sa tuktok ng isla upang maiwasan ang pagkalubog ng tubig na ngayon ay umaabot sa isla. Habang nagsisimulang tumungo ang mga miyembro ng pavilion kasama ang kanilang mga espiritual na alagang hayop, pinigilan sila ni Duan at ng kanyang mga bagong miyembro upang atakihin sila. Habang sinusubukan pa ring intindihin ang nangyayari, kinontrol ng isa sa mga miyembro ni Duan ang kanyang alaga na itapon si Finn sa dagat. Agad na tinanggal ni Finn ang kanyang pulse arrows at inihagis ito kay Su dahil nakasaad sa isa sa mga patakaran na ang pulse arrows ay hindi dapat madikit sa tubig, at pagkatapos ay napunta siya rito. Agad na sinabihan ni Go si Duan na pakawalan si Finn, ngunit hindi niya pinansin ang kanyang mga kahilingan at sinabihan siyang ibigay sa kanya ang kanilang mga pulse arrows kung gusto nilang mapanatili ang kanilang kaawa-awang buhay. Sumabat si Shi at inulit ang kahilingan kung sakaling hindi niya ito natanggap sa unang pagkakataon. Ngunit ikinagalit ito ni Duan at kinontrol niya si Jaime na harapin sila. Ang katotohanan na labis silang nagmamalasakit kay Finn hanggang sa puntong harapin nila siya ay labis siyang nagalit. Si Go, nasawa na sa kanyang mga kalokohan, ay nagpaalala sa kanya na pinili niyang umalis sa pavilion mismo at kung kailangan nilang malampasan sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya, hindi niya alintana na ipadala siya sa Hades. Samantala, nagpa siya si Yowie na umupo sa likuran mula sa buong laban, ngunit nag-ambala lamang ng isa pang miyembro ng sekta ni Duan, na hinamon siya sa isang tunggalian upang ipakita na seryoso siya. Tinawag ng lalaki ang kanyang espiritual na alagang hayop, isang malaking kayumangging panda, upang atakihin siya at si Panda. Pagbalik sa tubig, nagsimulang makipaglaban si Finn sa pugitan na siyang responsable sa pagtapon sa kanya sa tubig. Habang ginagawa ito, tinawag niya ang kanyang hito dahil ang tubig ang karaniwang kuta nito. Pagkatapos ay inutusan niya itong habulin ang pugita at tinali nito ang mga galami ng pugita upang higpitan ang paggalaw nito. Pagkatapos nito, nilunok ng hito ang pugita. At habang nangyayari ito, napansin ng lalaking kumokontrol sa pugita sa lupa na may kakaibang nangyayari sa tubig. Sinubukan ng pugita na lumaban ng buong lakas, ngunit kalaunan ay napunta ito sa tiyan ni Hito. Pagkatapos ay bumalik si Finn sa lupa at nagpasalamat sa lalaki sa pagbibigay ng tanghalian sa kanyang alagang hayop. Sa kabilang banda, ang lalaki ay sumugod patungo sa kanila upang tanungin kung nasaan ang kanyang pugita, ngunit sinipa siya ni Vine Sprite sa karagatan. Di nagtagal, sinimulang hanapin ni Finn si Su upang maibalik niya ang kanyang pulse arrows. Nang makita siya, tinawag niya ito upang ibalik ang kanyang pulse arrows.
Kahit nakasalukuyang abala si Sue sa pagtatago mula sa isang Trinosaur na sumusubok na umatake sa kanya, inihagis niya ang pulse Ares ni Finn sa kanya at umalis si Finn upang harapin ang mas malubhang mga isyu, kaya't nadismaya siya. Pagkatapos ay nakasalubong ni Finn si Yowie at tinanong kung kailangan niya ng tulong sa paghawak sa brown panda. Ipinaliwanag ni Yowie na maayos naman ang laban, ngunit ang tanging problema na kinakaharap niya ngayon ay ang pagiging padalos-dalos ni Panda na ayaw nitong sundin ang alinman sa kanyang mga pamamaraan. Sinabihan siya ni Finn na bigyan siya ng pagkakataong harapin ito mismo, at tinawag niya si Vine Sprite upang hulihin ang brown panda. Ikinagalit ito ni Panda dahil hindi niya gusto na naputol ni Finn ang kanyang tunggalian, ngunit tiniyak sa kanya ni Finn na wala siyang balak na masama at gusto lang niyang ipinta nito ang kanyang hito. Pagkalipas ng ilang minuto, sumama si Finn kina Shi at Go sa pagtalo kay Duan. Pagdating doon, tinawag niya ang kanyang hito, at ito ang nagpaisip sa iba kung anong low-budget na pintor ang nagpinta sa kawawang hito. Nagalit si Duan na sinusubukan ni Finn na gayahin si Original Finn gamit ang kanyang gimmick na hito, at nagbanta siyang lilipulin si Finn. Bilang tugon, ngumisi si Finn at tinanong kung lilipulin ba niya ito tulad ng ginawa niya sa Original Finn, at ikinagulat ni Duan ang tanong. Sinabihan ni Finn si Shi na tulungan si Sue habang hinaharap niya si Duan, at sumunod ito. Nang maabyutan si Sue, inutusan niya si Thor na salakayin ang Trinosaur, ngunit biglang nagpakita ang amo nito, na miyembro rin ng sekta ni Duan, ng kanyang presensya. Hindi niya ito napansin noong una dahil si Sue at isang kakaibang lalaki na biktima ng Trinosaur, ay nakahawak sa kanyang binti ng matagal. Kaya, ginulo sila ng amo gamit ang Trinosaur, na naging dahilan para tumakbo ang kakaibang lalaki at iniwan ang kanyang pulse Ares kay Shi. Di nagtagal, inatake ng mga espiritual na alagang hayop ni Sue ang Trinosaur, ngunit nabigo silang talunin ito. Dahil dito, ipinaalam ni Sue kay Shi na mahirap talunin ang Trinosaur dahil kumikilos ito na parang zombie tulad ng iba pang mga alagang hayop sa sekta ni Duan. Isang ideya ang agad na pumasok sa isip ng lalaki. Kaya, kinontrol nila ang kanilang mga alagang hayop upang bumuo ng isang kombinasyon ng ice and fire spikes upang atakehin ang Trinosaur at ito ay gumana na parang mahika. Napagtanto nila na ang apoy ang kahinaan nito. Ngunit bago pa nila ito ma-atake gamit ang mas maraming apoy, lumikha ang amo nito ng isang pamamaraan ng pananakot sa puso na nagpatakot sa kanilang mga alagang hayop. Nalilito sa nangyayari, tumawa ang amo at ipinaalam sa kanila na ang kanilang mga alagang hayop ay inatake ng pananakot sa puso kaya hindi sila makagalaw dahil sa takot. Pagkatapos ay ipinatawag ni Sue ang kanyang mga alagang hayop pabalik sa mundo ng mga espirito, ngunit nalaman niya mula sa amo na ang pamamaraan ay pumutol sa kanyang ugnayan sa kanila. Dahil sa pagkadismaya, hinintay nila ang pinakamasamang mangyayari, ngunit biglang nagpakita si Lung at binigyan ng Trinosaur ng isang malakas na suntok sa mukha. Nang makita ito, natakot ang Master dahil hindi pa niya naranasan ang katulad nito noon. At saka lang dumating ang Emperador na Dragon. Sa kabilang banda, nagulat si Sue nang makita niya ang Emperador at nagulat siya nang akusahan siya nito na hindi niya ipinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang malakas na reserba. Nagpasalamat siya kay Lung sa paglapit sa kanya ngunit sinabi ni Lung na pumunta lamang siya dahil may nakita siyang bagay sa lupa habang dumadaan. Upang patunayan ang kanyang punto, pinulot niya ang pulse Ares na nahulog ng kakaibang lalaki kanina. Samantala, nagpatuloy ang tunggalian nina Panda at Brown Panda. At nang makitang napakahirap talunin si Brown Panda, sinabihan ni Yowie si Panda na tumigil dahil masasaktan lamang siya nito. Matigas ang ulo, tulad ng dati, tinanggihan ni Panda ang payo niya at nagmarcha patungo kay Brown Panda ng may determinadong mukha. Naalala ni Yowie ang payo sa kanya ni Finn kanina tungkol kay Panda kung paano magtiwala sa kanyang sarili dahil tanging ang malalakas lamang ang makakasakop sa malalakas. Dahil dito, napaisip siya kung tunay nga ba siyang malakas dahil hanggang sa pagkasawi ni Finn, ang ginawa lang niya ay maging designated chef ng pavilion, at kontento na siya sa papel na iyon. Ngayong nagbago na ang lahat simula nang masawi si Finn, napaisip siya kung karapat-dapat ba talaga siyang maging isang malakas na tao. Habang ginagawa ito, bigla siyang nawalan ng malay kung saan nakita niya si Finn na nagsasalita tungkol sa kung paano siya pinagkakatiwalaan nito na gawin ang trabaho. At talagang naantig ang kanyang puso nang may luhang tumulo mula sa kanyang mga mata.
Dahil sa bagong kumpiyansa, hinawakan niya si Panda sa balikat nito at binigyan ito ng talumpati kung paano sila dapat magtulungan. Ngunit hindi lang ito pinansin ni Panda. Dahil determinado, hinawakan niya ito para humarap sa kanya at sinabihan ito na oras na para iwanan ang walang galang nitong ugali at hayaan silang magtulungan bilang isang koponan. Agad na tumango si Panda bilang pagsang-ayon at sabay nilang natalo si Brown Panda. 2 taon na ang nakalilipas, ipinakita ni Duan si Jaime kay Finn at ipinaalam dito na si Jaime ay nasa isang mature na yugto na. Pagkatapos ay hinamon niya si Finn sa isang laban sa pagitan ni Jaime at ng hito ni Finn. Ngayon sa kasalukuyan, habang nagpapasya siyang harapin si Finn sa isang ultimate showdown, patuloy niyang nakikita si Finn bilang si Original Finn, na nagpapaalala sa kanya ng kanilang paghaharap 2 taon na ang nakalilipas. Sa kabilang banda, sinabihan ni Finn si Go, na kasama rin nila, na umalis upang hindi ito mahuli sa crossfire. Pagkatapos ay pumayag siya, ngunit bago siya tuluyang umalis, tinawagan niya si Finn upang bigyan si Duan ng pagkakataong magpaliwanag kahit ano paman. Pinagbigyan siya ni Finn at sinabihan si Duan na gawin ito. Pagkatapos ay ipinatawag ni Duan si Jaime upang tadtarin siya, ngunit gumamit si Finn ng water bug spell upang mahuli si Jaime bago ito makarating sa kanya. Nagulat si Duan nang makita ito dahil hindi siya makapaniwala na magagamit niya ang gayong mga kasanayan. Gayunpaman, tumanggi siyang pigilan siya nito at patuloy na inatake si Finn sa tulong ni Jaime. Habang patuloy silang nag-aaway, naalala ni Finn ang oras mula sa kanilang tunggalian 2 taon na ang nakalilipas. At napagtanto niya na hindi nagbago ang pamamaraan ni Duan. Kaya gumawa si Finn ng isang magandang trick para maalala ni Duan na siya pa rin ang master ng laro. Gumagana ito na parang mahika dahil tuluyang natigilan siya. At ang huling taong kilala niya na gumamit ng ganoong trick ay si Finn. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkaroon ng déjà vu ng nakaraan ngunit ang tanging pagkakaiba ngayon sa nakaraan ay nasawi na si Jaime. Dahil ng oras na para ipagtanggol ang atake ni Finn tulad ng ginawa niya noon, nabigo siya. Pinayuhan siya ni Finn na tumigil sa pag-iyak sa natapong hayop dahil matagal nang nasawi si Jaime at ang kanyang kasalukuyang sekta ay minamanipula lamang ang katawan nito. Kahit na narinig ito, ayaw pa ring maniwala ni Duan at sinabing mas alam niya ang kalagayan kaysa sa kanya. Pagkatapos ay tinawag niya muli si Jaime mula sa mga sawi upang atakihin ang hito ni Finn, ngunit ibinaling ni Finn ang direksyon ng pag-atake at napunta si Jaime sa dagat. Pagkatapos nito, binasag ni Finn ang ulo ni Duan sa lupa na may pag-asang sa wakas ay makakabawi na siya ng kanyang katinoan. At bago siya mawalan ng malay, nakita niya muli si Original Finn sa halip na si Reincarnated Finn. Ilang minuto ang lumipas, nagkamalay siya nang makita si Go at Finn na nakatitig sa kanya. Sa halip na humingi ng tawad, patuloy niyang minamaliit si Finn. Ang Vine Sprite na nakahawak pa rin sa kanya gamit ang mga sanga nito upang hindi ito makatakas ay lalong nagpagalit sa kanya dahil ang tanging gusto na lang niyang gawin ngayon ay ang ihain si Finn sa hapunan. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Go, ngunit lalo lamang siyang ginalit nito. Sawang-sawa na sa kanyang mga kalokohan, tinanong siya ni Finn nang may seryosong tingin tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa pagkasawi ni Finn. Sandali na natigilan si Duan dahil hindi siya makapaniwala sa mga paratang. Nang tuluyan na siyang makabawi, pinagalitan niya ito dahil sa pag-aakalang masasaktan niya si Finn. Si Go, na nakikinig din sa usapan, ay tinanong si Finn kung bakit ang katawa-tawang tanong nito dahil alam nito kung gaano pinahahalagahan ni Duan si Finn. Ipinaliwanag ni Finn na ang bagong sekta ni Duan ay maaaring maging gawing alagang zombie. At bago pa man lamunin ni Finn ng hito si Finn, ito ay naging zombie muna. Kaya tinanong niya ulit si Duan, ngunit tumawa lang si Duan nang may histerya na parang sinabi lang ni Finn ang pinaka-nakakatawang biro. Pagkatapos niyang tumawa, ikinwento niya kung gaano niya talaga iginalang si Finn. Ginamit ni Go ang pagkakataong ito para tanungin kung ano talaga ang nangyari sa kanya at nalaman nila na pagkatapos niyang umalis sa pavilion, naghanap siya kung saan-saan para hanapin kung paano mabubuhay muli si Jaime, ngunit walang nakakahanap ng lunas. Sa prosesong ito niya nalaman na ang kanyang kasalukuyang sekta ay may pambihirang kasanayan sa pagbuhay muli ng mga sawi na alagang hayop. Kaya, nagpasya siyang bisitahin sila para subukan. Pagdating doon, nalaman niya na kailangan niyang sumali sa sekta kapalit nito, at pumayag siya dahil gusto lang niyang mabawi ang paborito niyang alagang hayop.
Pagkatapos ay itinuro niya na ang tanging alam niya tungkol sa sekta ay kaya nilang buhayin ang isang sawi na alagang hayop, kaya hindi niya alam kung kaya nilang gawing bangkay ang isang buhay na alagang hayop. Nagkomento si Go na parang kainahinala pa rin ang sekta, at sumang-ayon siya. Pagkatapos ay sinimulan niyang sisihin ang sarili dahil sa labis na pagtutok sa pagbuhay kay Jaime, na hindi niya maisip ang halata. Nag-abot din si Finn ng isang sanga ng oliba sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa pagiging masyadong padalos-dalos at iminungkahi na imbestigahan nila ang kanyang sekta ng magkasama pagkatapos ng kompetisyon. Nang sandaling iyon, biglang lumapit sa kanila si Messi, isa pang miyembro ng sekta ng silangan, at inatake sila dahil sa kanilang mga pulse areas. Kahit na nasugatan si Go sa pag-atake, sinabihan niya si Duan na alagaan ang kanyang sarili habang tinutulungan niya si Finn. Nang marinig ito, para bang pinabayaan si Duan, at nawalan siya ng malay kung saan inakala niyang nag-iisa siya hanggang sa hinawakan ni Go ang kamay niya habang nasa kawalan at sinabihan itong sumunod sa kanya. Pagkatapos ay naalala niya kung gaano katamas ang buhay sa pavilion bago nasawi si Finn. Samantala, hinarap ni Go si Messi sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanyang espiritual na alagang hayop. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, nakuha siya ni Messi at ang kanyang espiritual na alagang hayop, at mabilis niyang tinawag ang kanyang alagang hayop pabalik sa mundo ng mga espirito bago pa ito maging mas seryoso. Di nagtagal, naghagis ng apoy si Messi sa paligid niya na may pag-asang mateste siya, pagkatapos ay umalis na siya. Habang nangyayari ito, kasalukuyang umuunlad ang frontal lobe ni Duan habang nagsisimula niyang maalala ang mga panahong maganda pa ang buhay noong nasa pavilion pa siya. Pagkatapos, naglakas loob siyang tulungan si Go sa apoy, at inilabas niya si Jaime, na naglakad lang palapit sa kanya upang hayaan silang makipaglaban sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay tumakbo siya papasok sa apoy upang iligtas si Go nang malapit na itong mawalan ng malay. Pinansin niya ito dahil sa pagiging masyadong mahina para maging isang pinuno, na naging dahilan upang mahina siyang tumawa habang naglalakad palabas ng apoy kasama niya. Napansin niya na nasa apoy pa rin si Jaime at tinawag ang kanyang atensyon dito. Sinabi niya sa kanya na hindi na kailangang iligtas ito dahil naniniwala siyang tama ang salita ni Finn na nagsasabing matagal nang nasawi si Jaime. Kaya't habang may luha sa kanyang mga mata, lumabas siya ng apoy na may mga alaala ni Jaime na bumabaha sa kanyang isipan. Dahil malapit nang matapos ang kompetisyon, sa wakas ay natagpuan ni Nia si Su para sa kanyang paghihiganti. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa sa pagkakataong ito dahil isang lalaking may armadong ngipin ang kasama niya. Di nagtagal, sumama rin sa kanila si Messi at may determinadong hitsura sa kanilang mukha. Umalis sila na may pag-asang maihain si Su at ang iba pa niyang barkada bilang kanilang susunod na hapunan. Unang umatake si Messi sa pamamagitan ng paghagis ng mga granada sa kanila, na naging dahilan upang ipatawag ni Finn sina Catfish, Vine Sprite, at Juan dahil kakailanganin niya ang kombinasyon nilang tatlo upang harapin ang baliw na babae. Habang nangyayari ito, sinusubukan din ni Su, Shi at ang kanilang mga espiritual na alagang hayop na harapin si Nia. Habang sina Yowie at Panda ay nasa ibang bahagi na sinusubukang labanan si Arm Teeth, kahit na sila ay labis na nabibigo. Sa gitna ng lahat ng ito, pinapanood ni Nalung at ng kanyang ama ang buong laban mula sa malayo na parang isang uri ng paligsahan. Pagkatapos ay pinayuhan siya ng kanyang ama na umalis dahil hindi maganda ang hitsura ng laban. Iginiit ni Lung na gusto niyang lumaban, ngunit ito ay nagbigay lamang sa kanya ng isang tapik sa ulo mula sa kanyang ama. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na naubusan na siya ng kanyang natipid na enerhiya sa simula pa lang. 3 buwan bago ang kompetisyon, pumasok ang kanyang ama sa kanyang silid habang nagbabasa siya ng isang nobelang may pinag-aralan upang ipaalam sa kanya na isinama niya sila sa isang kompetisyon sa pagtatasa ng D-class. Nalaman niya na siya ang magiging master, kaya kailangan niyang magsanay araw-araw upang maibalik ang natitirang enerhiya ng emperador bago ang kompetisyon. Isang linggo bago ang kompetisyon, natuklasan ng kanyang ama na hindi pa siya nagsanay, kaya't naiwan ang kanyang deposito ng enerhiya sa 2 sa halip na 100. Ikinagalit ito ng kanyang ama at galit na galit niyang sinimulan itong sanayin araw-araw hanggang sa magsimula ang kompetisyon. Ngayon nakakailanganin sana ang deposito ng enerhiya, wala na siya dahil naubos na niya ito habang nakikipaglaban kay Shi.
Pakiramdam pa rin ni Lung ay may tsansa ang Emperor Dragon, ngunit ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na mababa ang antas ng Emperor Dragon kumpara sa iba. Kaya kahit nagamitin niya ito ng ganoon, parang siya mismo ang sumusulat ng kanyang sentensya sa kasawian. Iminungkahi ni Lung na gamitin ang ipinagbabawal na kasanayan na ikinagulat ng kanyang ama at agad niyang tinanong kung nababaliw na ba siya dahil nagsisimula na siyang umakto na parang may dimensya. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na itinatago nila ang kasanayan para sa isang espesyal na okasyon kung sakaling magkaroon ng masamang pangyayari. Kahit na narinig niya iyon, gusto pa rin niyang tulungan si Shi na siyang dahilan ng pagkatalo ng kanyang ama. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagbanggit sa oras na ginagamit ng kanyang ama para sermonan siya tungkol sa pagkakaibigan. Ngunit pinutol siya ng kanyang ama sa gitna ng usapan at sinabihan siyang ituloy na lang. Kaya nang sumugod si Nia para atakihin sina Shi at Su, biglang nagpakita ang Emperor Dragon sa likuran ni Nia, na ikinagulat niya. Habang sinusubukan niyang kumpirmahin kung gumagana ng tama ang kanyang mga mata at hindi lang siya nangangarap, biglang tinapik siya ni Lung sa ulo at ipinaalam sa kanya na naroon siya para iligtas siya dahil kailangan pa rin nilang maglaban. Gayunpaman, labis siyang natuwa nang makita siya kaya't umiyak siya dahil akala niya ay tapos na siya. Pagkatapos ay sinimulan ni Lung na kontrolin ang emperador para tapusin si Nia. Sa kabilang banda, naiinis si Nia na may mababang antas na Emperor Dragon na nangahas na hominin siya. Kaya, ipinakita niya na siya ang boss at inatake ito, na humantong sa pagbagsak ng Emperor Dragon. Nang makita ito, tinawag ni Lung ang Emperor Dragon at sumugod sa tabi nito. Pagkatapos ay hinintay sila ni Nia upang makita kung ano ang kanilang susunod na gagawin, habang si Lung, gaya ng dati, ay nagsimulang magkunwari kay Emperor Dragon dahil sa pagiging mahina sa pakikipaglaban. Dahil naubos na rin ang kanilang nakalaan na enerhiya, nagpasya siyang tanggapin na lamang ang ipinagbabawal na kasanayan. Kaya't pinahiram niya ng 10 puntos ng enerhiya ang Emperor Dragon at sumugod patungo kay Nia. Iniunat din ni Nia ang kanyang mga galami, ngunit umiwas siya at umakyat sa kanya. Nang makarating sa kanya, sinabi niya rito na panahon na para magretiro siya at sinuntok ito sa mukha. Hindi makapaniwala si Nia na ang isang binata na dapat pa ring humahawak sa kanyang mga asset ay malapit nang talunin siya, kaya agad siyang gumanti. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagsisimula na siyang maubusan ng enerhiya. Kaya nang magpasya si Nia na patumbahin siya, mabilis siyang humiram ng isa pang 10 puntos at sinuntok si Nia, kaya't natambo siya sa kabilang direksyon. Kahit na ganoon, tumanggi si Nia na sumuko at nangakong tatapusin siya. Para mapagbigyan ang kanyang banta, sumugod siya patungo sa kanya at ginamit ang kanyang ribs jail skill sa kanya. Nakita ito ni Shi, na nanunood sa buong laban mula sa malayo, at pinapunta si Thorn para tulungan siya, ngunit nabigo si Thorn. Pagkatapos ay tinanong ni Nia si Lung kung mayroon ba siyang huling salita, ngunit humiram lamang siya ng 30 puntos ng enerhiya mula kay Emperor Dragon. Isang desisyon na nagpaalala sa kanyang ama, na nanunood din sa laban, dahil ang mga puntos na kanyang hinihiram ay hindi mura. Sa kasamaang palad para sa kanyang ama, masyado siyang lasing sa kapangyarihan para maalala iyon. Kaya't inabala niya ang sarili sa pag-ikot kay Nia sa lupa bago niya ito tuluyang itapon. Samantala, ang laban kay Panda ay papalapit na kay Yowie laban kay Armteeth at patuloy pa rin kung saan ang Armteeth ang nangunguna. Nagpatuloy si Armteeth sa pagtatapos ng mga ito ng tuluyan at biglang naalala ni Yowie ang pagkakataong pinayuhan siya ni Finn na magtiwala sa kanyang sarili. Kaya nang iunat ni Armteeth ang kanyang mga braso para atakihin ang mga ito, biglang ginamit ni Yowie ang Lord Resonance skill para pigilan siya. Ang skill na ito ang nagpapalakas kay Panda at hinawakan niya ang braso ni Armteeth para suntukin ito sa mukha at pagkatapos ay itinulak siya nito sa kabilang direksyon. Sa ibang bahagi ng isla, patuloy na nilalabanan ni Finn si Messi sa tulong ng kanyang mga espiritual na alagang hayop. Habang ginagawa ito, bigla siyang tumawag ng isang bakal na talam para hiwain si Messi at bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay tumakbo siya para hanapin si Gong ngunit nakita niya ito sa mga bisig ni Duan. Bilang kapalit, iniwan siya ni Duan at inihagis ang kanyang pulse arrows kay Finn upang matulungan nito ang pavilion na tumaas ang ranggo. Pagkatapos ay sinabi ni Duan sa kanya na hindi na siya magtatrabaho para sa kanyang kasalukuyang sekta, ngunit sa halip ay magiging isang mole siya para matuklasan ang pagkasawi ni Finn.
Kaya nagpaalam siya sa kanila at sinabi sa kanila na aalis na siya sa kompetisyon. Hindi nagtagal, isang lalaking nagngangalang Evelio, na siyang boss ng mga taong katatapos lang nilang tapusin, ang nagpakilala. Dahil sa pagkadismaya sa kanilang mga resulta, tinawag niya ang kanilang mga elemento upang idagdag sa kanya at ginulo ang isla, kaya naman napunta sila sa dagat. Napukaw ang atensyon ng command center sa pinakabagong pangyayaring ito, at iniutos ng gobernador na namamahala na mag-ingat upang mailigtas ang mga nalulunod na kandidato. Di nagtagal, dumating ang mga taga-suri sa isla at iminungkahi ni Evelio na ayanunsyo na nila siya bilang panalo dahil naniniwala siya na ang huling taong natitira. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Finn ay nasa isla pa rin, kaya hindi pa siya maaaring ideklarang panalo. Nagsimulang mag-isip si Finn ng mga estratehiya na magagamit niya upang manalo sa kompetisyon. Mabuti na lang at dahil nilamon ng kanyang hito ang pugita, nakuha nito ang pangunahing espiritu ng alagang hayop sa tubig, na nangangahulugang nag-upgrade ito mula sa kanyang nakaraang yugto. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-isip ng mga pataas na materyales na maibibigay niya dito upang maging mas mataas ang antas nito mula sa kanyang kasalukuyang yugto. Matapos mag-isip ng ilang sandali, pinili niya ang isang moon cable na umaasang magiging maayos ito. Di nagtagal, nilapitan niya si Evelio para sa isang tunggalian at tinawag ang kanyang hito, na ngayon ay nag-upgrade na sa isang balina dahil pinili niya ang tamang kombinasyon. Natuwa si Evelio dito, ngunit sinabi sa kanya ni Finn na sayang at makakalimutan niya ito sa lalong madaling panahon dahil matatalo siya. Tumawa si Evelio bilang tugon sa kanyang pagiging mayabang at tinawag ang kanyang mga bowl ang apoy upang atakihin siya. Bilang kapalit, ginawa ni Finn ang isa sa mga bowl ang apoy na bola ng tubig upang apulahin ang iba at ngumiti ng ito ay maging matagumpay. Sumali rin ang balyena sa pag-atake at isang matinding labanan ang sumiklab sa kanilang tatlo. Ang klasikong labanan sa pagitan ng magkabilang panig ay nagpatuloy ng ilang oras at nagulat si Evelio sa kung gaano nagiging maliksi ang balyena sa bawat pag-atake. Lingid sa kanyang kaalaman, isa sa mga benepisyo ng pag-upgrade ng balina ay ang kakayahan ni Finn na makita sa pamamagitan ng kanyang paningin dahil ang kanilang mga damdamin ay magkakaugnay na ngayon. Dahil dito, ang mga galaw ni Evelio ay 8 beses na mas mabagal kaysa dati para sa kanila. Patuloy na lumaban si Evelio ng walang taros dahil sa matinding galit dahil pakiramdam niya ay talo na siya at nagpatawag ng mga laser mula sa kanyang mga mata upang atakihin ang balyena. Sinimulan ng balyena na umiwas sa mga laser ng mabilis hanggang sa tuluyang na-activate ni Finn ang isang water shield upang malampasan ang atake. Ang atake ay nagpatuloy ng ilang oras hanggang sa tuluyang makalapit si Finn sa kanya at sinuntok siya sa mata, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa sahig ng isla at sumabog. Pagkatapos ng laban, isang pagod na si Finn ang humablot sa pulse areas ni Evelio, ngunit inalerto siya ng balyena na darating ang barko ng liga upang kunin sila. Ito ay nagpabuntong hininga sa kanya sa ginhawa na ang kanyang pavilion ay sa wakas ay nasa unang lugar. Habang patuloy na kinakausap ni Finn ang balyena tungkol sa kung paano makakakuha ng mga bagong mapagkukunan ang pavilion ngayon na sila ay bumalik na sa liga, ang mga hayop na dating ipinapatawag ni Evelio ay biglang sumakop sa kanyang katawan, na naging dahilan upang siya ay magbagong anyo bilang isang grog. Hindi makapaniwala si Finn na kailangan niyang dumaan sa isa pang round ng pakikipaglaban, ngunit tinawag niya ang balyena upang atakihin ito pa rin. Habang nakikipaglaban, natamaan ang balyena. Kaya tinawag ito ni Finn sa mundo ng mga espirito bago ito ginawang barbecue ni Grog. Pagkatapos noon, sinundan siya ni Grog. At habang sinusubukan niyang kumawala sa kanyang hawak, tinawag niya ang kanyang bakal na talim upang tusukin ang kanyang mga mata, ngunit nabali ang talim sa pagtama. Patuloy na lumapit si Grog sa kanya at halos ilalagay na ang mga galami nito sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang mag-isip kung may iba pang paraan upang masira niya ang hindi masisirang halimaw na ito. Ngunit nang maabot ng mga galami ang kanyang mga mata, biglang naglabas ang kanyang katawan ng isang braso ng halimaw. Mabilis na sinuntok ng braso ng halimaw si Grog sa mukha at itinulak siya sa kabilang direksyon. Nagsimulang magtaka si Finn kung ano ang nangyayari, ngunit bago pa niya maintindihan iyon, tumayo si Grog sa pagtatangkang harapin siyang muli. Mabilis niyang nakalimutan ang kanyang mga alalahanin at nagpa siya na makipagtulungan muna sa braso ng halimaw upang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay inatake siya ni Grog, at pinili ng braso ng halimaw ang oras na iyon upang mawala.
Nalilito sa nangyayari. Si Tansho, ang may-ari ng sawa, ay lumapit sa kanya upang tingnan siya ngunit masyado siyang nag-ambala ng bigla ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan upang sumagot at sumama sa kanila pagkatapos. Inutusan siya ni Tansho na alagaan siya habang pupunta siya upang tingnan si Grog. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Finn na pareho lang ito ng nakaaway niya. Gayunpaman, lubos na nahuhumaling si Bai sa kanya dahil pinapanood niya ang kanyang mga aktibidad mula sa command center at sa tingin niya ay napakakul niya. Kaya sumugod siya patungo sa kanya, ngunit nawala na siya sa isang trance state kung saan isang halimaw ang humaharap sa tunay na may-ari ng kanyang katawan upang mabuhay matapos siyang tapusin ito. Pagkatapos ay sinubukan niyang makuha ang pagkakakilanlan ng halimaw, ngunit nabigo. Sa halip, kinuha ng halimaw ang kanyang katawan dahil sabik ito sa mga tao at kakainin ang inosenteng si Bai. Sinubukan ni Finn na pigilan ito sa pamamagitan ng pagsasabi kay Bai na tumakbo, ngunit tumanggi ang babae at tinawag ang kanyang alagang ahas upang pigilan siya. Hindi siya napigilan ng ahas, kaya tinawagan niya si Tansho para tulungan siya, ngunit nakita niya na abala si Tansho kay Grog. Nang sandaling iyon, sa wakas ay sinakop ng halimaw si Finn at sinubukang hulihin siya. Di nagtagal, natapos ni Tansho ang pagpaslang kay Grog at lumingon upang tingnan kung ano ang nangyayari kay Bai, ngunit nadatnan niya si Finn na sinasakop siya. Dahil sa galit, sumugod siya patungo sa kanya at sinipa ito sa dagat. Sa loob ng dagat, sa wakas ay nakabawi siya at sinimulang subukang unawain kung ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan ay dating tirahan ng halimaw. Bago niya maipagpatuloy ang kanyang teorya, hinuli siya ni Tansho gamit ang kanyang sawa. Pagkalipas ng 30 minuto, inanunsyo ang mga pinal na resulta sa examination center at nasasabik ang mga miyembro ng pavilion na koronahan bilang mga nanalo. Pagkatapos ay lumapit si Lee patungo sa kanila upang opisyal na batiin sila at ginamit ni Go ang pagkakataong magtanong tungkol sa kinaroroonan ni Finn. Nalaman nila na banihag siya ng pamilya ni Bai dahil sa kanyang mga karumal-dumal na gawain, na ikinagulat nila. Sa mansyon ni Bai, ginunita ni Finn kung gaano kalayo ang kanyang narating sa pavilion at nangakong gagawing maganda muli ang pavilion sa tulong ng kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, hindi nakibahagi si Tansho sa kanyang katuwaan at hiningi ang kanyang hito, na ninakaw niya noong huling beses na naroon siya sa mansyon. Alam ni Finn na magiging napakahaba ng kwento kung magpapaliwanag siya, kaya nagsinungaling siya na inihaw at kinain niya ito. Sinabihan ni Tansho si Bai na dalhin siya sa kanyang silid, na nangangakong haharapin siya mamaya.